Nagbukas ang pinto ng malawak na wardrobe. Punong-puno ang loob niyon ng iba't ibang branded na mga damit, bags at sapatos. At lumabas doon si Christine, ang napakaganda at napakaglamorosa na dalaga. Bagay ba? Ngiting-ngiti na tanong niya sa kanyang kaibigang si Sha. Umikot siya ng lumingunto. Ipinagmayabang niya ang kanyang napakakinis na likod. Kitang-kita kasi ang kanyang kaseksihan dahil maliban sa halter neck, ay backless din ang suot niya na maxi long formal dress. Lahat naman sa'yo bagay, besh. Pero saan ang lakad mo? Tanong naman ni Sha kasabay ng pagkuha sa mug ng kapeng iniinom. Mabilis lamang ang ginawa nitong sulyap sa kaibigan. Nasa screen ulit ng monitor ang tingin nito habang sumisimsim ng kape. As usual, busy ito sa computer dahil isa itong black hat hacker na nagtatrabaho para kay Kislin. Wala, bakit? Kailangan ba may lakad kapag bibili ng damit? Hindi naman, pero tingin ko kasi hindi mo magagamit yan ngayon. Ha? Bakit naman, besh? Ang ate Kila mo nasa linya. Nakangising sabi ni Sha bago ipanasa ang spy earpiece kay Kislin. Inilagay niya yon sa kanang tenga. Yes, ate Kila, bakit? Check your email, Kislin. Nasend ko na din ang bagong target mo. Walang ligoy-ligoy na utos ni Kila sa kabilang linya. Alertong inilahad sa kanya ni Sha ang isang maliit na touchscreen at high-tech na gadget. Alam na alam din ni Sha ang gagawin kapag ganoon nakausap niya ang kanyang kapatid. Hindi lamang niya kasi ito hacker, kundi personal assistant din. Pinindot ni Kislin ang gadget at nakita nga niya roon ang tinutukoy ng kanyang ate Kila. Lumabas doon ang mga information ng isang taong gusto nitong ipaligpit. Okay ate, ako nang bahala. Tiwalang-tiwala na sabi niya matapos ang mabilisan niyang basa sa email. Ang gusto ng client ay malinis, Kislin. No problem. Mayabang nasagot niya at pinatay ang tawag. Walang ano-anong hinabad niya ang kasusuot lamang na dress at nagtungo sa special na space ng kwarto niya kung saan nakalagay ang kanyang mga damit kapag magtatrabaho siya. Mabilisan siyang nagbihis. Paglabas niya ay suot na niya ang animo uniform niyang kasuotan na tactical suit. Siya kasi si Kislin Galiando, isang contract assassin. Siya ay binabayaran upang tapusin ang target na dumadaan sa grupo nila na kung tawagin ay Assassin Angels. Pinangungunahan at pinapatakbo yon ng kanyang ate Kila mula nang mamatay ang kanilang ama. Kapatid niya ito sa ama. 25 na siya at mas matanda ng 5 taon sa kanya ang ate niya. Bihasa si Kislin sa gawaing stealth, espionage at pakikipaglaban. Magaling siya sa gymnast, combat at iba't ibang uri ng martial arts. At dahil babae siya at kahinaan ng mga lalaki ang mga babae, madalas din niyang ginagamit ang kanyang alindog sa mga target niya upang patumbahin ang mga ito. Sikat siya sa alias na Miss KL sa mga pulis, investigator at lalo na sa mga detective na humahunting sa kanya. Gayunman, wala siyang kabaha-bahala dahil hindi naman siya basta-basta mahuhuli ng mga ito. Nasa Malvara Hospital sa Manila ngayon ang target, sa VIP Deluxe Room 7. Sinubukan na siyang ipatumba ng iba pero hindi nagawagi ang hitman. Ngayon, bantay sarado ng mga elite bodyguard ang pinto ng kwarto. Pagbibigay impormasyon sa kanya ni Sha habang nakasunod sa kanya palabas ng kanilang hideout. Okay, sagot lamang niya kasabay ng maangas na pag-flip ng kanyang buhok. Hanggat hindi kailangan, ugali na ni Kislin na hindi inaalam kung ano ang pangalan ng kanyang target upang maiwasan ng emosyong mararamdaman niya kapag natapos niya ang trabaho. Saktang paglabas ni Sha sa hideout ay siyang pagdating ng sasakyan niyang nakaprogram ng lalabas sa safety garage kapag may tatrabahuhin siya bilang assassin. Excited siyang sumakay doon. Ingat ka, paalala sa kanya ni Sha. Gusto ko ng buttered lobster pasta mamaya pag uwi ko, besh. Siya, sige, o-order na ako. Nakangiting sagot ni Sha. Kumindot siya sa kaibigan pagkatapos ay pinaharurot na niya ang kotse paalis. At habang nagmamaneho, ay kinapa niya ang baril niyang silencer co Maxim 9 sa secret compartment ng sasakyan. Pagkakuha ay isinuksok niya yon sa may bandang hita niya. May kinuha rin siyang vial o maliit at transparent na boteng may takip. May laman yung lason. Gagamitin niya yun sa binabalak niyang paraan ng pagpapatumba sa kanyang target. Half of 30 minutes ay nasa taas na si Kislin ng malaking private hospital. Prenting nakatayo siya sa may rooftop. Ninanamnam niya pansamantala ang malamig na hangin ng gabi. Status siya,
Tanong niya sa kaibigan nang pindutin niya ang earpiece na nakasuksok sa kanyang tenga. Okay na, tapos na ang pagra-rounds ng doktor at nurse sa target mong pasyente. Sagot ni siya na panay naman ang tipa sa keyboard matapos i-hack ang system ng Malvar Hospital. Nakikita na nito ngayon ang mga impormasyon tungkol sa kanilang target. Thanks siya. Matamis ang ngiting sabi ni Kislin sa kaibigan bago siya nagpatihulog sa building na walang katakot-takot. Kung titingnan ay para siyang mahuhulog dahil wala siyang harness o anumang nakakabit na protection sa katawan. Sadyang inaral niya ang pagtalon sa matataas na building. Pagsapit niya sa kwartong kanyang sadya sa ospital ay kumunyapit siya sa may bintana. Ginamit ni Kislin ang kanyang galing sa gymnastic para makapasok sa loob. Animoy pusa siya na walang kaingay-ingay na lumapag sa sahig ng banyo. Nakiramdam muna siya bago siya tumayo at inayos ang sarili. Lumabas siya sa banyo ng napakagarang kwarto ng ospital at wala lang na nilapitan na ang lalaking may edad na nakahiga sa kama at tulog. Nandito na ako. Pabulong na imporma niya kay siya sa earpiece. No worries, deactivated na ang mga CCTV. Tapusin mo ng trabaho para makakain na tayo. On the way ng pagkain natin na in-order ko. Natuwang napangiti si Kislin. Natakam siya sa paborito niyang buttered lobster pasta. Kumilos na siya. Ini-inject niya ang nakamamatay na gamot sa dextrose ng target. Saglit lamang ay hirap na sa paghinga ang pasyente. Akmang aalis na sana siya nang matiyak niyang nag-flatline na ang heart monitor nito. Subalit biglang may tinig ng babae na nagsalita sa kanyang likuran. Sino ka? Natigilan si Kislin. Isa siya sa mga private nurse Kis. Mukhang may nakalimutan kaya bumalik. Tinig ni siya sa earpiece. Napapikit si Kislin. Hanggat maaari ay hindi siya nandadamay ng mga civilian. Pero wala siyang choice. Kumilos na siya bago pa makagawa ng aksyon at ingay ang nurse at makaagaw pansin. Pagharap niya ay pinatulog agad niya ito sa paraang alam niyang hindi ito masyadong masasaktan. Hoy! Sigaw ng isa pang boses sa lalaki na biglang sumulpot. Bodyguard ito ng target. May mga kasama pa itong dumating. Napilitan si Kislin na seryosohin na ang sitwasyon. Nakipagpambuno siya sa mga lalaki. Awa ng Diyos ay hindi naman siya nahirapan. Lumabas ka na dyan, Kis. Papunta na ang iba pang mga bodyguard. Imporma ulit sa kanya ni siya. Copy. Dating gawi ay nagpanggap na inosenteng tao si Kislin para mas madali siyang makalabas sa silid na yon. Kinuha niya ang uniform ng walang malay na nurse at itinago ang katawan nito sa isang cabinet. Tulong! Sigaw niya pagkalabas ng silid. Ang itsura niya ay takot na takot. Saktong nagdatingan naman ang sangbatalyong kalalakihan. Hindi siya pinansin. Dire-diretso ang mga ito nang pasok sa kwarto ng target. Sinamantala yun ni Kislin. Tumakas agad siya. Pumasok ka dyan sa room 101, Kis. May bintana doon na saktong kanto ng pagbagsak mo. Sabi ulit ni siya sa earpiece. Hindi na siya sumagot. Mabilis niyang hinanap ang room 101 at pumasok doon. Nakita niya roon ang matandang babae na pasyente. Dapat ay lulusot na siya sa bintana ng kwarto. Ngunit hindi niya alam kung bakit natigilan siya at napatitig sa matanda. Lumapit pa siya rito at hindi niya napigilan ang sarili nang tuluyang makilala kung sino ito. Nanay? Maya-maya ay mahinang bigkas niya. Gustong-gusto niyang yakapin ang ina dahil kitang-kita sa mukha nito ang paghihirap nito sa sakit, pero hindi niya ginawa dahil ayaw niyang magising ito. Ano pang ginagawa mo, Besh? Umalis ka na dyan. Utos ni siya sa kanya sa may earpiece. Kailan pa may sakit si nanay siya? Imbes ay tanong niya habang nakatitig sa inang nakaratay. Ano? Hindi mo alam? Anong pinagsasasabi mo, Kis? Napatiimbagang si Kislin. Patawarin niyo ako, Nay. Hindi ko alam na ganito ang sitwasyon mo. Usal niya. Wari ba'y narinig siya ng ina? Umungol ito. Kinabahan siya. Pero umayos lamang pala ang ginang sa pagkakahiga. Ang ikinatayo ng mga balahibo sa katawan niya ay nung nagsalita ang nanay niya na tulog. Charlene, anak. Nasaan ka na, anak ko? Nanay, nandito po ako. Mahinang sagot niya. Nagunahan sa pagpatak ang mga luha sa mga mata ni Kislin. Muntik na niyang mahawakan ang kamay ng ina pero pinigilan niya ang sarili. Napakislot at napilitan lamang siyang umalis nang gumalaw at dahan-dahang magmulat ng mga mata ang kanyang nanay. Nagigising na ito. Charlene, anak, ikaw ba yan? Wala sa sariling bigkas ng ina. Nataranta si Kislin.
Sa bintana sana ulit siya lalabas pero nang dumungaw siya ay may mga naglilinis at nagpipintura na roong mga kalalakihan na nakasabit sa harness. Hindi siya pwedeng makita ng mga ito na kumikilos ng hindi normal. "Charlene, anak ko!" Narinig pa niyang tawag ng nanay niya pero hindi na siya lumingon pa. Hindi siya maaaring mamukhaan ng ina. Sa paglabas niya ay animoy ordinaryong nurse na ulit siya. Nagulat nga lang siya nang muntik na niyang makabanggaan ng isang lalaking papasok sa silid ng kanyang ina. Yumuko dito sa kanya at ginaya niya. Inakala malamang ng lalaki na isa talaga siyang nurse. "Gising na po pala kayo, Nay." Dinig niyang sabi ng lalaki na ipinagtaka niya. Sino siya? Bakit niya tinawag na nanay ang nanay ko? Kapatid ko kaya siya? Anya sa isip habang maingat na palabas sa ospital. Gayunman, nakafocus pa rin siya sa kanyang trabaho. Tiniyak niyang hindi makikita sa mga CCTV ang kanyang muka hanggang sa makatakas siya ng tuluyan. Nakahinga ng pagkaluwag-luwag si siya nang sa wakas ay makabalik sa tinutuluyan nilang bahay ni Kislyn. "Ayos ka lang, Besh?" Hindi ito pinansin ni Kislyn. Dire-diretso siya sa computer at nag-research. Ang dami-dami niyang pinagpipindot sa keyboard. "Anong ginagawa mo, Kis?" Sinenyasan niya itong tumahimik muna. "Wait, siya ang nanay mo?" Tanong ulit ni siya nang makitang binabasa niya ang record ng nanay niya mula sa nahak niyang electronic health records ng Malvaro Hospital. "Don't tell me siya yung matandang pasyente kanina kaya nawala ka sa focus, Kis." Bumuntong hininga si Kislyn. Sapat na yon nakasagutan para kay siya. Natampal nito ang sariling noo. Alam ni siya kung gaano kaapektado si Kislyn kapag tungkol sa nanay niya ang pinag-uusapan. "Liver cancer stage 3? May ganitong sakit si nanay? Bakit hindi ko alam siya?" Maya-maya ay lumuluhan ng wika ni Kislyn. "Wait, what? May cancer si Aling Celia?" Napamaang naman si siya. Kunot na rin ang noo nitong binasa ang nasa monitor na impormasyon tungkol sa nanay ni Kislyn. "Oh my God, sorry Besh, hindi ko alam. Mamatay man pero hindi ko alam na may ganyang pinagdadaanan ng nanay mo." Napapikit ng mariin si Kislyn. Naniniwala siya sa kaibigan na wala itong alam. Dahil simulat sa pool ay ang trabaho lang naman nito ay ang magpadala ng pera sa nanay niya mula sa natatanggap niyang kinikita niya sa mga misyon. Mas sinisisi niya ang sarili. Dahil simula nang kinuha siya ng daddy niya at inilayo sa nanay niya noong 15 taong gulang siya, ay hindi na siya nagtangkapan na balikan ito o silipin man lang. May tampo din kasi siya sa nanay niya dahil ibinigay siya nito sa ama. Hanggang ngayon ay hindi niya maintindihan kung bakit hinayaan siya ng nanay niya na kunin siya ng daddy niya. Isa pa, natakot din siya noon na baka totohanin ng kanyang daddy ang banta nito na sasaktan nito ang ina niya kapag matigas ang ulo niya. Pinakamahigpit na patakaran kasi sa kanilang grupo na bawal tuntunin o puntahan ang kanilang mga magulang. Sa kadahilanang pwede raw nilang maging kahinaan sa trabaho ang pamilya. Pwedeng ang mga mahal nila sa buhay ang gamitin ng kanilang mga kalaban para sila ay patumbahin. Kalaunan, nang mamulat siya kung gaano kadelikado ang buhay na meron siya sa piling ng ama niya, ay lalong inilayo ni Kislyn ang sarili sa ina. Ipinaramdam lamang niya rito na buhay pa siya sa pamamagitan ng pagpapadala ng pera. "Siya, kailangan ako ni nanay. Gusto ko siyang makasama." Nag-iiyak na siya nang hindi niya makayanan ng pag-aalala sa ina. "Tahan na, titingnan natin kung paano natin magagawa ng paraan, okay?" Naaawang niyakap siya ng kaibigan. Samantala, panay naman ang iling ng police detective na si Sohan Buendia sa sandaling yun dahil sa pagkadismaya. Lahat kasi ng CCTV footage na nakuha nila sa Malvaro Hospital ukol sa babaeng nag-assassinate sa Chinese businessman na pasyente roon ay malabong matukoy. "Kahit hindi makita ang mukha niya, sure ako na si alias Miss Kale yan. Sumalakay na naman ng isa sa matinig na assassin angels," sabi ng partner niyang si Renz Borja. "Hindi tayo sigurado. Kaya dapat mas pagigihin natin ang investigasyon. Kailangan malaman na natin talaga kung sino ang nasa likod ng alias Miss Kale na yan. I-check mo pa lahat ng CCTV sa paligid ng ospital at mga establishmento sa malapit. Isama mo na rin ang mga dashcam ng mga kotse na nakapark noon sa ospital sa oras ng pagkatake. Areglado pare. Ikaw na munang bahala. Kailangan ko nang puntahan si Nanay Celia at ngayon ang labas niya sa ospital. Tawagan mo na lang ako kapag kailangan, okay? Okay, no problem. Ikumusta mo na lang ako kay Nanay Celia, pare. Tumango si Sohan at lumabas na sa kanilang investigation unit. Nagtungo na ito sa Malvaro Hospital at inilabas na roon ang nanay-nanayan niyang si Aling Celia. Makalipas ang ilang araw,
Kahit paano'y umayos na ang kalagayan ni Aling Celia. Pinuntahan ito ni Kislin sa Quezon City. Pinagmamasdan niya ito sa di kalayuan. Nay, naluluhang sambit ni Kislin. Mula sa loob ng kaniyang kotse na nakaparada sa kabilang kalsada ay tinatanaw niya ang ina. Nakokontento lang siya sa pagtanaw muna dahil hindi pa niya alam kung paano makakalapit dito. Nagdidilig si Aling Celia sa mga halaman sa bakuran ng dati pa nilang bahay. Maya-maya, bahagyang nakusot ang magandang mukha ni Kislin nang may motor na dumating at pumasok sa loob ng bahay nila. Hindi na siya nagtataka dahil kilala na niya ang lalaki. Sa pamamagitan ng galing ni siya sa paghahak ay nalaman ni Kislin kung ano ang background ng lalaki. Ito ay si Sohan Buendia, isang magaling na police detective. Sa sobrang galing nito ay ito ang kadalasan tumututok sa mga high-profile cases sa lugar nila. Hindi lang yon, gwapo at mabait ito na lalaki. Responsible din sa kanyang tingin dahil sa kabila ng pagiging busy nito bilang detective ay may oras pa itong alagaan ng nanay niya. Kinupkup pala ito ng nanay niya noong 17 taong gulang pa lamang ito. Mula noon ay nagturingan na ang dalawa na mag-ina at nagpapasalamat siya sa lalaki dahil sinamahan nito ang ina habang wala siya. May tila aspiling tumusok sa puso ni Kislin. Nagselos siya, nainggit siya, lalo na nang makita niyang magkaakbay ang nanay niya at si Sohan na pumasok sa loob ng bahay nila. At dahil wala pa siyang magawa, binuhay na niya ang sasakyan. Ipinasya niyang umalis na muna. Pag-iisipan muna niyang maigi kung paano makakasama ulit ang nanay niya. Gagawin niya ang lahat para makasama ito na hindi nalalantad ang kanilang pagiging mag-ina. Babalik po ako, Nay. Anya sa isip. Handa na sana siyang umalis. Hindi lang niya naituloy dahil may napansin siyang lalaki sa kapitbahay ng nanay niya na lumabas at nagsabit ng placard na house for rent. Naningkit ang mga mata ni Kislin. Kalaunan ay napangiti siya dahil sa tingin niya ay solve na ang kanyang problema. Lumabas siya sa kotse kaysa ang umalis. Kinausap niya ang lalaki at binayaran agad ang 1-month deposit, 1-month advance na renta ng bahay. Kinabukasan sa hideout, nagulat si siya nang sabihin ni Kislin na hindi na siya uuwi sa bahay na pinaka-hideout nila. May inupahan akong bahay malapit kay Nanay Besh at dun muna ako pansamantala. Alam ba to ng ate Hila mo? Hindi, at wag na wag mo sasabihin sa kanya. Nahihibang ka na ba, Kis? Basta suportahan mo na lang ako. Alam mo na ang gagawin mo. Hindi ko alam, bahala ka dyan. Imbes na magtampo sa kaibigan ay niyakap niya ito. Lumayo ka nga. Ikaw, oras na magalit sa'yo si ate Kila mo. Huwag mo akong madamay-damay ha. Ayoko maputulan ng isang daliri o mapugutan ng ulo. Halimaw pa naman ang kapatid mo yun kapag nagalit. Bagay na bagay sa kanya yung pangalang Kila. Bahagyang natawa si Kislin. Oo na, basta hanggat hindi pa niya nalalaman, manahimik ka na lang. Ang gusto ko lang talaga ngayon ay makasama si nanay. Gusto kong bumawi sa kanya. Magpapakilala ka na ikaw ang nawawala niyang anak na si Charlene? Umiling siya. Napag-isipan na niya na hindi niya gagawin yon upang hindi mahirapan ng nanay niya. Sanay na siya na wala ako kaya hahayaan ko na lang na ganun. Sobrang paghihirap na nararamdaman niya sa sakit niya. Ayokong dagdagan pa kapag nalaman niya kung anong klaseng tao ang kinahinatnan ko sa kamay ni Daddy. Sa bagay, sige ikaw na ang bahala. Tatawagan na lang kita agad kapag may mission ka. Dalhin mo mga gamit mo para kahit hindi ka na pumunta rito, okay lang. Salamat siya, the best ka talaga. Nagngitian silang magkaibigan. Gumaan ang loob ni Kislin dahil sa wakas nakuha niya ulit ang suporta ni siya. May kakampi na siya sa gagawing pagtatraidor sa kanilang grupo. Sa totoo lang ay hindi naman niya gusto ang trabaho niya. Kahit pa sabihing mga halang ang kaluluwa ng mga target nila, still, hindi naman sila batas para magparusa sa mga ito ng kamatayan. Pagkaalis ni Kislin sa kanilang hideout ay hindi siya nagsayang ng oras. Lumipat agad siya sa bahay na inupahan. Doon na siya natulog ng gabing yon. Kinaumagahan, laking tuwa niya nang makita niya ang nanay niya na nagwawali sa bakuran nito. Pagkakataon na niya para kunwari ay makipagkilala rito. Magandang umaga po, bati niya sa ina. Ginawa niyang mahinhin ang boses. Kasama sa plano niya ang pag-iiba niya sa karakter niya. Ang gusto niyang makilala ng nanay niya at ng anak-anakan nitong detective ay isa siyang mahinhin na dalaga. Dalaga na galing sa probinsya kaya hindi makabasag pinggan. Hindi pwedeng may mawakas ang mga ito sa tunay niyang pagkatao na isang astig at sanay sa delikadong laban at misyon. Nang tumingin ang nanay niya sa kanya,
ay nakaramdam siya ng mamunting pitik ng pag-aalala sa kanyang dibdib. Nag-alala siya na baka makilala siya nito katulad na lamang noon sa ospital. Magandang umaga rin, Iha. Ikaw ba ang bagong lipat dyan? Opo, kagabi lang po ako lumipat. Nakahinga ng maluwag si Kislin. Laking pasasalamat niya dahil hindi siya nakilala ng ina. Mabuti naman at may bago na pala kaming kapitbahay. Napakaganda kapitbahay pa. Ngumiti si Aling Celia. Parang wala itong sakit. Muntik na tuloy siyang maging emosyonal. Napigilan lamang niya sa pamamagitan ng pagpapakilala. Ako nga po pala si Kislin. Ako naman si Celia. Aling Celia ang tawag nila sa akin dito. Magandang umaga po. Pwede ko po ba kayong tawaging nanay? Kitang-kita na natigilan ng ginang. Nakikita ko po kasi ang nanay ko sa inyo. Akala ko nga po kanina ikaw po siya. Palusot niya. Bakit? Nasaan ba ang nanay mo? Wala na po sila ni tatay, matagal na. Kaya ako na lang po ang mag-isang naninirahan sa probinsya namin. Hanggang sa naisip ko po na makipagsapalaran dito sa Maynila kaya nandito po ako ngayon. Ganoon ba? Sa bagay, kung naririto ang anak kong si Charlene ay baka kasing edad at kasing ganda mo rin siya. Kaya siya, sige, kung gusto mo akong tawaging nanay ay ayos lang. Salamat po, Nay. Bugso ng damdamin, nakita na lamang ni Kislin ang sarili na nakayakap na sa nanay niya. Gumanti naman ng yakap ang ina. Nay, aalis na po ako. Sabi ng boses lalaki. Natigilin ang binata sa nakitang eksena ng nanay niya at ng magandang babae. Sohan, may bago pala tayong kapitbahay, si Kislin. Kislin, ito naman si Sohan, ang anak-anakan ko. Pakilala sa kanila ni Aling Celia. Lalong naistatwa si Sohan nang kiming umiti ang babae. Sa pakiramdam ng binata ay parang nagkatotoo ang kasabihang, babaeng parang nalaglag na anghel mula sa langit. Hi, bati ni Kislin dito. Hello. Bagaman hindi pa rin nakahuma sa pagkamangha sa ganda ng babae, ay pala kaibigang umiti si Sohan. Inilahad nito ang kamay at waribay may pinong kuryente ang naramdaman nitong pumasok sa kalamnan na nagmula sa palad ni Kislin nang magkamay sila. Kumiliti yon hanggang sa puso ng binata. Ngiting-ngiti sila na nag-shake hands. Ay sige, umalis ka na Sohan at baka malilate ka na sa trabaho. Killjoy na sabi ni Aling Celia. Pinutol nito ang magkadaop ng mga kamay ng dalawa. Bumaling ito sa dalaga. Kislin, polis itong anak-anakan ko. Huwag kang papadala sa charm niyan, ha? Madami ang cheeks. Nanay naman eh. Nadyadjahing reklamo ni Sohan. Nagkamot ito sa batok. Ay bakit? Ayaw mong malaman niya na babaero ka? Pwes, magbago ka na. Nakangiwing napakamot na lamang si Sohan sa batok. Sige na, alis na anak. Basta wag itong si Kislin na diskartehan mo dahil parang mabait siyang babae. Pagtataboy pa ni Aling Celia sa binata. Walang nagawa si Sohan kundi ang lumarga na nga. Kamot ulo pa rin ito na tinungo ang big bike nitong motorsiklo. Pero bago isinuot ang helmet ay ngumiti ito ulit kay Kislin. Pero makulit na hinarangan ulit ni Aling Celia ang dalaga, kaya ang ngiti nito'y naging ngiwi. Pinanlakihan pa ito ng ginang ng mga mata. Alis na po ako, kontrabidang nanay sa love life ko. Paalam ni Sohan at pinaharurot na ang motorsiklo. Ingat ka. Habol naman nakaway ni Aling Celia. Kahit nang wala na ang anak-anakan ay kumakaway pa rin to. Mukhang close po kayo ng anak niyo na Celia. Agaw pansin ni Kislin sa ginang. Oo, pero hindi ko siya totoong anak. Nakita ko lang siya noon sa kanto na gutom noong binatilyo siya. Inalok ko ng pagkain pero hindi na umalis sa tabi ko. Kaya inampun ko na. Pansamantala lang kako pero dahil walang naghanap sa kanya, naging anak-anakan ko na. Kayo rin po nagpaaral sa kanya? Nako hindi. Nakatapos yan sa pag-aaral sa sariling sikap niya. Kung ano-anong pinasok niya na trabaho. Siguro ang naitulong ko lang ay mga konting baon niya noon kapag nauubusan siya. Madiskarte din kasi ang anak kong yan. Mabait po pala siya at maaasahan, no? Ay, oo naman. Napakaswerte ko na sa akin siya napadpad. Ang bait-bait niyang bata. Wala akong masabi. Iniiwas ni Kislin ang paningin nang maramdaman niyang nagiinit ang gilid ng kanyang mga mata. Kahit ganoon ang nalaman, ay nainggit pa rin siya kay Sohan. Sana siya na lang yun, ang binibigyan ng ina noon ng baon. Sana siya na lang ang inaruga at pinalaki nito. Sige po, babalik na po ako sa loob na Celia. Madami pa po akong aayusin na gamit ko. Sa huli paalam niya bago niya hindi mapigilan ang damdamin. Sige iha,
Basta kapag may kailangan ka huwag kang mahihiya na magsabi sa akin, pati na kay Sohan. Yung kanina ay biro ko lang yon. Kapag may nambasto sa'yo o gumawa ng masama sa'yo dyan sa labas, ako, sabihin mo na lang na kilala mo si Sohan Buendia. Alam na nila yon. Opo, at salamat po, Nay. Hindi na nakapag-emote pa si Kislin dahil pagkapasok niya sa inuupahang bahay ay nag-vibrate ang singsing niya. Hinugot niya yon sa index finger niya at nang pinindot niya ay naging spy earpiece na. Isa kasi yung ORB wireless comms finger ring. Sa madaling salita, isa yung high-tech communicating device at sa lahat ng gamit niya bilang assassin ay yun ang pinakapaborito niya dahil mukha lamang itong singsing. Siya, bakit? Sagot niya rito sa kabilang linya. Besh, may problema tayo. Problema? Ano yun? Bigla na lamang dumating dito sa hideout si Ate Kila. Hinahanap ka. Anong sabi mo? Siyempre yung sinabi mo na nagbakasyon ka. Pero my gosh, mukhang hindi siya naniniwala. Huwag ka nga nervyosa. Hoy, Kislin, alam mo mas nakakatakot pa sa halimaw ang kapatid mo. Kung ako sa'yo, bumalik ka na dito at kalimutan na yung binabalak mo. Alam ko na alam mo at hindi mo pa nakakalimutan ang kayang gawin na Ate Kila sa mga nakapaligid sa'yo. Oras na malaman niya ang ginagawa mong kalokohan na yan. Nakagat ni Kislin ang kanyang lower lip. Mukhang malaking problema nga ang biglaang pagsulpot ng kanyang kapatid dahil pag nagkataon ay masisira lahat ang plano niya. Gayunpaman, hindi nagbago yun. Abot kamay na niya ang inaasam na makasama ang ina. Hindi na niya yun sasayangin pa. Madami pang sinabi si siya sa kabilang linya pero halos hindi na niya maintindihan. Nang matapos ang kanilang pag-uusap ay mas napaisip pa ng malalim si Kislin. At isa lamang ang naisip niyang paraan para iligtas ang nanay niya sa kamay ng kanyang Ate Kila sakaling mabuko siya nito. Yun ay ang maging parte ulit siya sa buhay ng nanay niya. Sorry, Sohan, pero kailangan ko ang tulong mo. Kailangan maging asawa kita sa kahit na anong paraan. Hindi bale tiyak naman na mamahalin din kita katagalan dahil gwapo at mabait ka naman. Nakangisi niyang sabi nang ma-finalize na niya ang kanyang plano. Sa sumunod na araw ay inumpisahan nga ni Kislin ang pagpapapansin kay Sohan. Sa pamamagitan ng palihim niyang paglalagay ng napakaliit na spy camera sa salas ng bahay ng nanay niya, nang minsang imbitahan siya ng ina na magkape roon, ay nalaman niya na halos laging nagja-jogging sa umaga ang binata bago magtrabaho. Kaya naman sinabayan niya si Sohan ng labas sa bahay nang nakatsyempo nito ito. Oh, magja-jogging ka, Kislin? Tanong sa kanya ng binata. Hindi na niya kailangan mag-effort para magpapansin. Oo. Sa probinsya namin ay lagi ako nagja-jogging. Paraan ko to para maging fit at healthy. Maganda kung ganun. Gusto mo, sabay ka sa akin? Medyo may mga balasubas din kasi sa iba't ibang kanto rito. Lalo na kung maganda ang makikita nilang nagja-jogging. Alam mo na. Ay, sige. Salamat. Ang totoo, nag-aalangan nga ako kanina dahil hindi pa ako kilala dito. Buti na lang nandyan ka. Panatag na ang loob ko na mag-jogging. Ngumiti si Sohan at nagsimula na silang mag-jogging. Panaka-nakay nagkakwentuhan silang dalawa. So, anong plano mo ngayon nandito ka na sa Manila, Kislin? Tanong nito habang patuloy sila sa pagja-jogging. May mangilan-ngilan din silang nakakasabay at nakakasalubong na mga nagja-jogging din. Hindi ko pa nga rin alam pero siguro magne-negosyo. Magne-negosyo ng ano? Yun ang mas hindi ko pa alam. Natawa siya kaya natawa rin si Sohan. Sabi ni Nanay Celia, detective ka pala. Ang galing mo siguro manghuli ng mga kriminal. Hindi naman, tsamba lang din minsan. Hindi ka natatakot na baka balikan ka ng mga kriminal na hinuhuli mo? Ilang taon ka na ba? 28 na ako. Minsan natatakot din ako, pero kasama talaga yun sa trabaho. Isa pa, sinumpaan ko na yun na tungkulin. Gusto ko talaga na maging detective noon pang bata ako. Pulis rin kasi ang tatay ko noon bago sila namatay ni nanay. Patay na ang nanay at tatay mo? Oo. Parehas pala tayo. Ano nangyari sa kanila? Tinambangan sila ng mga sindikatong nakainitan ni tatay noon. Sila lang ang pamilya ko dito sa Maynila. Kaya nung nawala sila, naging palaboy ako. Buti hindi ka nila kasama noon sa ambush. Natigil sila sa pagja-jogging. Inalala ni Sohan ang mapait na nakaraan. Ang totoo, kasama ako noon. Bumaba lang ako ng sasakyan that time para bumili ng ulam namin. Hihintayin na lang daw nila ako sa bahay kasi magluluto pa si nanay ng kanin. Hindi alam ni tatay na may nag-aabang na pala sa kanila sa kanto. I'm sorry, Sohan. Sana hindi na lang ako nagtanong. Ayos lang, matagal naman na yun. Isa pa, nakilala ko naman si Celia. Kahit ganoon ang nangyari, naramdaman ko pa rin ang pagmamahal ng pamilya.
lalo na ng isang ina. Tumango-tango si Kislin. Hindi na siya nagtanong pa dahil sa takot na baka makahalata si Sohan na interesado siya masyado sa topic na yon. Isa na siya ngayong mahinhin na babae at ang dapat sa mahinhin ay kinatatakutan ang mga ganoong pangyayari. Mag-jogging na ulit tayo, tumataas na ang araw. Anya sa binata. Sige. Muli ay sabay silang mabagal na tumakbo. Matapos ang kanilang jogging ay nagpalitan sila ng cellphone number ni Sohan. Kinagabihan, pinapanood ni Kislin sa monitor ng kanyang laptop sina Sohan at Naicelia. Nanonood ang dalawa ng TV habang nag-uusap. Wala ang mga itong kaalam-alam sa maliit na spy camera na ikinabit niya sa ornamental plant ng mga ito. Laking tawa ni Kislin nang marinig niyang pinag-uusapan siya ng dalawa. Anong tingin mo sa bagong kapitbahay natin, Sohan anak? Maganda po siya at mabait naman po, Nay. Type mo ba? Ang nagkakaping si Sohan ay muntik nang maibuga ang mainit na likido. Nay naman, nakakagulat ah. Ikaw pa ngayon ang nagtutulak sa akin sa babae. Hindi naman. Ang sa akin lang ay kailan ka ba mag-aasawa? Bago ako mamatay ay sana'y mabigyan mo naman ako ng apo. Hindi ko na nga makikita pa ang anak kong si Charlene ay hindi ko pa maranasan na magkaroon ng apo. Abay maawa ka naman sa akin, Sohan. Ginagawan ko pa rin ang paraan para mahanap si Charlene, Nay. Alam ko naman yun, anak. Pero sana bigyan mo muna ako ng apo habang hindi mo pa nahahanap si Charlene. Nabura ang ngiti sa mga labi ni Kislin. Dagli niyang itiniklop ang laptop. Iniwasan niyang marinig pa ang usapan ng mag-ina tungkol sa kanya at baka maiyak na naman siya. Hindi na siya dapat umiiyak dahil magkalapit na silang mag-ina. Nakikita na niya ito araw-araw at nakakasama pa. Pinayapa niya ang sarili sa pamamagitan ng pag-inhale at exhale. Pinilit na niyang matulog at nagtagumpay naman siya. Maangka siyang nagising kinabukasan. Nagluto siya ng madaming almusal at dinala sa kapitbahay. Nako, salamat iha, pero sana hindi ka na nag-abala pa. Ayos lang po, Nay. Ang lungkot po kasi na laging nag-aalmusal na mag-isa, kaya naisip ko po na makialmusal po dito sa inyo. Ganoon ba? Siya sige. Simula ngayon ay dito ka na kumain kapag gusto mo. Hindi ng almusal ha? Ako din naman ay walang laging kasalo dahil lagi nasa trabaho si Sohan. Thank you po, Nay. Nawala ulit siya sa sarili. Bigla'y nayakap ni Kislin ng ina. Takang-taka tuloy si Aling Celia pero natouch din bandang huli ang ginang. Si Sohan po, pumasok na po ba siya sa trabaho, Nay? Hindi pa. Gigisingin ko pa nga dahil baka malate na naman yun. Ako na po ang gigising sa kanya. Hindi na hinintay ni Kislin na umuo si Aling Celia. Nagtatakbo na siya palabas ng kusina at tinungo ang second floor ng bahay. Napapangiti na lamang si Aling Celia. Sa isip-isip nito ay mukhang malapit nang matubad ang pangarap nito na apo. Sa kwarto, pakiramdam ni Sohan na idinuduyan siya habang ginigising ng sinumang nilalang. Sohan, gising na! The voice was like coming from heaven. Ang lamya, nanghahalina, napakasarap sa kanyang tenga. Sohan, gising na daw. Mag-aalmusal na, sabi ni nanay. Pero nang muling magsalita ang malaanghel na tinig ng babae, ay bigla siyang dumilat at balikwas na siya ng bangon. Kislin? Ako nga, Sohan. Good morning. Anong ginagawa mo dito? Pinapagising ka sa akin ni nanay. Busy na kasi siya sa pagpe-prepare ng mga dinala kong almusal. Ganun ba? Kinusot ni Sohan ng mga mata at baka may muta. Pinunasan din niya ang mga gilid ng labi. Oo, kaya halika na. Tumayo ka na dyan. Inilahad ni Kislin ng kamay. Gustong tulungan ng binata na bumangon. Napalunok si Sohan. Bakit pakiramdam niya parang inaakay na siya ng isang anghel papuntang langit? Gayunman ay nagpaakay siya sa pagtayo. Mauna ka na, Kislin. Maghihilamos at magbumubog lang ako. Magpapalit na rin ako ng damit. Bumaba ang tingin ni Kislin sa may pagitan ng hita ni Sohan. Uy! Dagling itinakip ni Sohan ang mga kamay doon nang makitang may nakabukol. Mahinhin na natawa sa Kislin. Sige, una na ako sa baba. Bilisan mo ah. Oo, sige. Thank you sa pagising. Halos takbuhin ni Sohan ang pinto nang makalabas sa silid niya ang dalaga. Isinara niya yon at siniguradong inilak upang hindi na makapasok si Kislin. Dahil kung hindi, ay baka kung ano pa ang magawa niya. Alam niya kasing hindi lang dahil naiihi siya kung bakit may bumubukol sa kanyang pajama. Ramdam na niyang unti-unti nang nag-iiba ang timplada ng katawan niya. Nagbuga siya ng hangin sa bunganga bago tinakbo ang shower.
Tiniyak niyang malamig na malamig yon para mapatay ang kanyang matinding pag-iinit. Awa ng Diyos ay nagawa ni Sohan na maging formal ang lahat sa kanila ni Kislin nang nag-aalmusal na sila. Sa kasamaang palad, nang nasa trabaho na siya, ay hindi pa rin maayos ang utak niya. Kahit anong gawin niyang pagbibisi-bisihan, ay ginugulo pa rin siya ng kagandahan ni Kislin. Pero ano sa tingin mo pare? Kagagawa na naman kaya ito ng Assassin Angels? Ang linis ng pagkakagawa eh. Wala man lang makita na kahit anong ebidensya. Walang force entry. Untag sa kanya ng kasamang si Renz. Sa sandaling yon ay may iimbestigahan silang patay na dalaga sa isang apartment sa Maynila. Ang sabi ay nagpakamatay, pero hindi yun ang nakikita nilang mga investigador. Umiling si Sohan. Sa tingin ko may foul play na nangyari dito. Imbestigahan niyo lahat ng kakilala niya. Okay, masusunod. Tinanggal ni Sohan ang guwantes sa kamay at lumabas na sa crime scene. Ang hindi niya inaasahan ay makikita niya sa mga nakikiusyosong tao si Kislin. Ngiting-ngiti na kumuway sa kanya ang dalaga nang makita rin siya. Nilapitan niya ito. Anong ginagawa mo rito, Kislin? Namamasya lang ako tas naligaw ako at nakita ko na ang daming tao dito. Anong meron? May namatay doon na babae sa loob? Nagbigti raw? Totoo ba? Oo, pero hindi ka dapat nandito sa mga ganitong lugar. Ang mabuti pa, halika na. Sakto, nagugutom na ako. Samahan mo akong kumain. Kakain ka matapos mo makakita ng bangkay? Oo naman. Don't worry, sanay na ako. Ang galing mo naman kung ganon, detective. Hindi naman, trabaho lang talaga. Kung mandidiri ako, hindi naman ako mamamatay, di ba? Sa bagay, kiming tumawa si Kislin. Hindi nagtagal ay nasa mamahaling restaurant na sila, kumakain. Habang kasama ni Sohan si Kislin ay lalo pa siyang humanga sa kahinhinan at kagandahan ng dalaga. Babaeng-babae ito. Naisip niya tuloy na oras na may manakit dito ay hindi siya mangingiming ipagtanggol ito, na kahit buhay niya ay baka itaya niya. Ang hindi nito alam ay nagdidiwang naman ang puso ni Kislin sa sandaling yon. Kahit busy ang dalaga sa pag-slice sa steak na kinakain ay nakikita niya sa peripheral vision niya ang malagkit na tingin sa kanya ng binata. Sige lang, Sohan, ma-inlove ka sa akin. Anya sa isip. At ang totoo, alam niya talaga na nasa crime scene kanina si Sohan, pero mali ang hinala ng mga ito na angels ang pumatay sa babae. Hindi sila pumapatay ng inosente. Siyempre, sa tulong ng kaibigan niyang si Sha. Naaalala niya ang usapan nilang magkaibigan kanina kaya napangiti siya. Pinakiusapan niya itong hanapin si Sohan sa satellite nito at mga alam na paraan. Ayoko, hindi ko trabaho na mag-track ng location ng isang detective. Para sa akin mga kalaban natin sila. Todo tanggi ni siya habang kausap niya ito sa cellphone. Sige na, Besh, at saka wag mo siyang ituring na kaaway dahil siyang mapapangasawa ko. Kilabutan ka nga, Kislin Galiendo. Totoo ang sinasabi ko dahil gagawin ko lahat para mapangasawa siya. Nababaliw ka na ba talaga? Sobra na yung ginagawa mo, ah. Alam ko, pero para kay nanay gagawin ko lahat. Handa akong maging Miss Sohan Buendia kung kinakailangan. Kaya sige na, i-trace mo ng location ni Sohan para mapuntahan ko siya at makapagpapansin ulit ako sa kanya. Kailangan ma-inlove siya sa akin sa lalong madaling panahon. Hay, baliw. Sige na nga, bahala ka. Napilitan din si siya at hindi siya natiis. Napakabilis na tumipa na ito sa keyboard at makailang minuto ay nalocate agad nito ang lalaki. Lihim siyang napangiti nang bumalik sa kasalukuyan ng isip. Salamat sa kaibigan niyang magaling na hacker at researcher. Matapos ang sabay nilang pagkain na yon, ay sinunod-sunod na talaga ni Kislin ang pagpapapansin kay Sohan. Ang pagkain nila sa labas ay nasundan pa ng maraming beses na may kasamang pamamasyal kapag walang trabaho ang binata. At karamihan sa paglabas nila ay gawa na ng kusang pag-aanyaya sa kanya ni Sohan. Hanggang sa hindi na ito nakatiis. I have fallen in love with you, Kislin. Wika nito nang nasa isa silang parke. Day off ng lalaki. Huwag ka nga nagbibiro ng ganyan, Sohan. Sino ba nagsabing nagbibiro ako? Totoo ang sinasabi ko, Kislin. Mahal na kita. Actually, unang kita ko pa nga lang sa'yo noon mukhang minahal na kita. Sa 2 buwan nating laging magkasama, nakuha mo na agad ang puso ko. Araw-araw nais na kitang makita. Kapag nasa trabaho ako, gusto ko agad umuwi para makasama ka. Pero Sohan, baka hindi akong babaeng para sa'yo. Baka nabibigla ka lang. Hindi mo pa ako kilala ng lubos. Handa kitang kilalanin, Kislin. At sigurado ako na lahat ng malalaman ko tungkol sa'yo'y mamahalin ko.
Nanuyo ang lalamunan ni Kislin. Sa unang pagkakataon ay natakot siya na malaman ni Sohan ang totoong pagkatao niya. Ano kayang mararamdaman nito kapag nalaman nitong isa siyang assassin at kalaban ng batas? Tell me, Kislin, ganoon din bang nararamdaman mo sa akin? May pag-asa ba ako sa'yo if maniligaw ako sa'yo? Will you be my girlfriend? Bahala na talaga, ang sabi ni Kislin sa isip. Heto na ang hinihintay niya. Heto na, nangyayari na ang plano niya. Hindi niya dapat sayangin ng pagkakataon. Isa pa'y ramdam naman niya ang sobrang kasiyahan, sapagkat ang totoo, nagugustuhan na rin niya ito. Aminin man niya o hindi, ay hinahanap-hanap na niya ang presensya ng binata. Gusto niya ay lagi niya itong kasama katulad ng nanay niya. Sino ba naman kasi ang hindi mahuhulog ang damdamin sa katulad ni Sohan Buendia? Gwapo na'y napaka-gentleman pa. Magaling pa na detective. Kung hindi ka pa handa na sumagot ay Sohan. Pinigil niya ang sinasabi nito sa pamamagitan ng paglalagay niya sa hintuturo niya sa mga bibig ng binata. Hindi lang maging girlfriend mo ang gusto ko, Sohan. Gusto ko rin maging asawa mo. Diretsa ang sagot niya. Ha? Narinig mo ko, di ba? Kung totoong mahal mo ako, ay gusto kong pakasalan mo agad ako. Dahil kung hindi, ayaw ko na sa'yo. Natigilan na talaga si Sohan. Ayaw mo yata eh. Nagtatampu-tampuhang humalukip-kip siya. Hindi, oo. Syempre gustong-gusto ko na pakasalan kita. Ang problema kasi wala akong singsing na dala para mag-propose na ngayon. Hindi ko kailangan ng engagement ring. Ang kailangan ko ay wedding ring. Ganoon kita kamahal, Sohan. Gusto ko agad ay maging asawa kita. Kasi ayoko nang mawala ka pa sa akin. Doon din naman ang tuloy natin eh. Kaya bakit pa natin patatagalin, di ba? Malutong na nagtatawa si Sohan. So ano na nga? Will you make me Mrs. Senior Detective Sohan Buendia? Siyempre naman, with my pleasure, my love. Gustong-gusto ko na maging Mrs. kita. Pero sure ka ba talaga? Sure na dahil mahal kita. Baka ikaw ang hindi. Siyempre sure na rin ako dahil mahal din kita. Mahigpit na niyakap ni Kislin ang ngayon ay nobyo at fiancé na niya. Buong pagmamahal na ginantihan yun ni Sohan. At kung tawang-tawa sila, mas walang pagsidlan ang katuwaan ni Aling Celia nang aminin nila ang relasyon nila at may balak pa sila na pakasalagad. Abay dapat nang namadaliin nyo dahil gustong-gusto ko nang magkaapo. Sabi ng ginang bago sila yakapin ng sobrang higpit. Naiyak si Kislin. Gayunman, masaya siya dahil hindi na niya kailangang punasan ng mga luha niya. Salamat sa Diyos at nangyari nga ang plano niya. Magkakasama na sila sa bahay ni Nanay Celia. Maaalagaan na niya ito at maipaparamdam ang pagmamahal niya na hindi nito kailangang malaman na siya si Charlene. Mabilis na lumipas ang 2 buwan. Dumating na ang araw ng kanilang kasal. Tuwang-tuwa si Kislin sa lahat ng mga naging bisita nila ni Sohan. Kahit papaano ay nairaos nila ang simpleng kasal nila sa simbahan. Hindi lang masyadong makahinga si Kislin sa tuwing napupunta siya sa table ng mga kasamang pulis ng asawa. Parang feeling niya, anumang oras ay may tatayo at bigla siyang pupusasan dahil nalaman na ng mga ito na isa siya sa mga assassin angels. Pero dapat na siyang masanay sa presensya ng mga ito dahil police detective ang kanyang asawa. Isa pa'y wala naman siyang ginagawang masama sa mga mata ng mga ito. Kung pwede nga lang niyang talikuran na ang grupo ay ginawa na niya. Kislin, halika! Tawag sa kanya ni Aling Celia nang wala na ang mga bisita. Tinatawag siya nito sa kwarto nito malapit sa kusina. Ayaw raw kasi ni Aling Celia na sa taas dahil natatakot na ito sa hagdanan. Mahihiluhin na kasi ito dahil sa sakit, kaya ginawa ni Sohan ng paraan na magkaroon ito ng kwarto sa ibaba ng bahay. Nay, bakit po? May ibibigay ako sa iyo, anak. Ang regalo ko sa inyong mag-asawa. Heto, kunin mo. Isang Biblia ang iniabot sa kanya ng nanay niya. Salamat po dito. Babasahin ko po ito, Nay. Buksan mo, Kislin, anak. Nagtaka man ay ginawa niya yon. Lalo pa siyang nagtaka nang makita niya roon ng isang passbook ng isang bangko. Ano po ito, Nay? Ngumiti ang ginang. Para sa inyong mag-asawa. Makakatulong yan para sa pagsisimula ninyo. Binuklat ni Kislin ng passbook. Nanginig na ang mga kamay niya nang makita niya kung gaano kalaki ang pera na naroon at ma-realize kung saan galing yon. Maya-maya ay napaluha na rin siya. Kislin, bakit ka umiiyak? Ipinikit ni Kislin ang kanyang mga mata. Akala niya talaga ay ginagamit ng nanay niya ang perang pinapadala niya rito buwan-buwan. Isang malaking pagkakamali pala. Kislin, iha, okay ka lang? Untag sa kanya ng nanay niya.
Hindi na niya nakayanan ng sarili. Yumakap siya sa nanay niya. Nay, nanay ko. Paulit-ulit niyang bigkas, ngunit sa isip lamang niya yun sinasabi. Wala pa rin talaga siyang lakas ng loob para ipagtapat na siya si Charlene. Ano bang nangyayari sa yung bata ka? Wala po. Hayaan mo na lang po ako na yakapin ka, Nay. Napangiting hinahagod-hagod ni Aling Celia ang likod niya. Ang laki po nito, Nay. Bakit hindi niyo po ginastos ang perang laman nito sa pagpapagamot niyo? Sisinghot-singhot na tanong ni Kislin sa nanay niya nang matigil siya sa pag-iyak at mahimasmasan. Nakaupo na siya sa couch na hawak pa rin ng passbook. Sigurado kasi akong galing yan sa ama ng anak ko, kaya hindi ko kailanman matatanggap ang perang yan. Po? Nagitla si Kislin sapagkat ang buong akala niya ay maayos na nagkausap ang mga magulang niya ukol sa custody niya. Ang sabi ng daddy niya noon sa kanya ay kusang nagpaubaya ang nanay niya dahil mas may pera ito. Ang sabi raw ng nanay niya ay mas mapapabuti siya sa piling ng ama kaya ibinigay siya rito. Ano pong ibig niyo sabihin, Nay? Nahihirapan niyang tanong. Alam mo kasi anak, sa pilit ang kinuha ng dati kong asawang anak ko noon. Wala akong nagawa dahil mapera siya. Lumuluhan na si Aling Celia habang nagkukwento. Makailang taon, bigla na lang ako nakakatanggap ng pera. Napansin ko na lang na napapasukan na ng perang kahit na anong bank account na ipagawa ko. Wala namang maisagot ang bangko kung saan galing kundi anonymous lang. Hanggang sa naisip ko na baka galing sa dati kong asawa yon bilang kapalit sa anak ko. Kaya kahit piso ay hindi ko kayang gastusin yan. Pero Nay, pinaghirapan ko lahat ng to para sa'yo. Sa akin po galing lahat ng to. Sa loob-loob ni Kislin, hirap na hirap ang kanyang damdamin. Muntik ko na yang itapon noon, pero itinago ko na lang dahil ang gusto ko kapag nakita ko ang lalaking yon ay isasampal ko sa kanyang perang yan. Walang katumbas na halaga ang anak ko, kaya ang kapal ng mukha niya para bayaran niya ako. Ang kapal ng mukha niya para manguha ng anak ng may anak. Demonyo siya. Tuluyan ang napahagulgol si Aling Celia. Gustong payapain ni Kislin ang ina, subalit hindi niya magawa dahil siya man ay sobra-sobra ang sama ng loob. Ngayon siya nakaramdam ng matinding galit para sa daddy niya. Hindi niya alam kung anong pagdurusa sa puso ang nangyari sa ina noong mawala siya. Siguro ay napakalungkot nito at palaging umiiyak tulad niya. Pero sa inyo po ito, Nay. Anya, hindi ko na kailangan ng perang yan, Kislin. Kaya ang gusto ko ay gamitin yung mag-asawa. Mamuhay kayo ni Sohan ng matiwasay. Matanda na ako at kahit paano naman may pensyon ako mula sa SSS. Kaya sa inyo na yan. Dating guro ang kanyang ina, kaya naitawid nito ang buhay kasama si Sohan. Napatitig si Kislin sa kanyang ina. Tumango siya at ngumiti rito. Kung iyon ang ikaliligaya ng nanay niya ay gagawin niya ang gusto nitong mangyari. Maya-maya ay dumating si Sohan mula sa paghatid sa huli nilang bisita. At bakit parang may iyakan na nangyari dito? Nag-usap lang kami nitong asawa mo, Sohan anak. Ang sabi ko ay dapat maging masaya kayo sa piling ng isa't isa. Huwag mong paiiyakin ang asawa mo. Pinalagsin ni Aling Celia ang tinig. Siyempre naman, Nay. Tiwalang saad ni Sohan. Nilapitan nito si Kislin at tinakbayan. Mahal na mahal ko po ang misis kong to. Siguraduhin mo lang mahal ha. Pabiro na kinurot ito ni Kislin sa tagiliran. Nay, siyang mapanak ito. Natawa sa kanila si Aling Celia. Ang ginang naman ang nilapitan ni Sohan at inakbayan. May sinabi ito sa ina-inahan, ngunit hindi na narinig pa ni Kislin dahil biglang nag-vibrate ang kanyang singsing. Naitaas niya ang kamay, napatitig siya sa singsing. At ewan ba niya kung bakit siya kinabahan ng matindi. Wait nang mahal, Nay. Banyo lang ako. Tumakbo siya sa CR at nagmamadaling kumilos. Saglit lamang ay may narinig na siyang boses sa singsing niyang nakatapat na sa kanyang tenga. Hindi niya yun pwedeng lakasan dahil baka marinig ng asawa at ina. Kahit patayin mo pa ako, hindi ko sasabihin kung nasan siya. Dinig niyang boses ni siya sa kabilang linya. Napatuwid ng tayo si Kislin. Dumagundong na ang kaba sa dibdib niya. Lalo na nang marinig niya ang halakhak ng atikila niya. At sino may sabing pipilitin kita? Huwag kang mag-alala siya, dahil alam kong ang kaibigan mo mismo ang darating dito para sa'yo. Hindi ba, Kislin? Sinakluban ng matinding takot ang buong pagkatao ni Kislin. Alam na ng kanyang atikila na wala siya sa hideout. At malamang, alam na rin ito kung ano itong pinagagagawa niya. Ang lakas ng loob mong makipagkita sa nanay mo, Kislin, kapatid ko. Nakalimutan mo na ba na bawal sa atin yan?
na noon pa man ay isiniksik na sa atin ni Dad na oras na balikan natin ang mga pamilya natin ay may mamamatay. Hindi ko nakakalimutan, Ate Kila, pero wag mong idamay dito si siya dahil wala siyang kasalanan. Ako lang ang nagplano ng lahat ng to. Ako lang ang humanap sa nanay ko, kaya wag mo saktan si siya, kundi mawawala ng grupo ng magaling na hacker. Kung talagang ayaw mong masaktan ng kaibigan mo, ay lalong ayaw mo siguro masaktan ng nanay mo, hindi ba? Huwag na huwag mong makanti-kanti ang nanay ko, kundi tayong dalawang magkakamatayan. Pwes, bumalik ka rito kung ayaw mong masaktan ng nanay mo. Gawin mo ang tungkulin mo sa grupo. Marami tayong misyon pero kung ano-anong pinagagagawa mo. 4 na buwan ka nang nagpapasarap sa piling ng nanay mo kaya bumalik ka na rito. Maliwanag? Napapikit ng mariin si Christine. Mahal, okay ka lang ba dyan? Boses ni Sohan yon mula sa labas ng banyo. Mabilis na tinakpan ni Christine ng singsing. Mas ayaw mo naman siguro na mamatay ang lalaking nagsalita na yun, ano? Sabi ni Ate Kila sa kabilang linya. Napalunok si Christine. Humalakak pa ang ate niya. Alam ko nakikinig ka, Christine. Hindi ka makapagsalita dahil sa mga taong nakapaligid sa'yo, right? Well, naiintindihan kita. Mabait naman ako kaya pumunta ka na lang dito at dito tayo mag-usap. Aantayin ka namin ni siya hanggang mamayang madaling araw. Alam mo na kung nasan ako. No, Christine, huwag kang pupunta dito. Hayaan mo na ako. Sigaw ni siya. Huwag mo akong i-injunin, Christine, dahil alam mo kung anong ginagawa ko kapag ako'y nainip. Huling sabi naman ni Kila bago ito nawala sa linya. Parang binagsakan si Christine ng langit at lupa. Christine, mahal, anong nangyayari sa'yo dyan sa loob? Bakit ang tagal mo? Ayos ka lang ba? Hindi na nakatiis si Sohan. Binayunan nito ang pinto. Napilitang lumabas si Christine. Okay lang ako, mahal. Pasensya na. Bigla kasing sumama ang tiyan ko. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo sa loob dahil parang may kausap ka. Tipid lamang siyang mamiti sa asawa. Pagkatapos ay sa nanay niya na nasa likod ni Sohan. Wala siyang balak injunin ang Ate Kila niya dahil hindi niya papayagang mapahamak si siya. She will go and save siya no matter what. Haharapin niya ang galit ng kanyang kapatid. Haharapin niya ito ng buong tapang kahit na anuman ang gusto nitong mangyari. Gayunpaman, natatakot siya. Natatakot siya dahil paano kung hindi na siya makabalik. Alam niya ang mga laro ng Ate Kila niya sa oras na hindi nito makasundo ang kausap. Laro na madugo. Patayan kung patayan. Paano nang pangarap niya na makasama ang nanay niya kung hindi na siya makakabalik dito? Ano pa ang silbi ng lahat ng ginawa niya? At paano na ang masayang pagsasama nila ni Sohan na pinapangarap na rin niya? Mahal, namumutla ka. Tanong ulit sa kanya ng asawa. Sa bigat ng kalooban niya ay wala sa sariling napayakap siya rito kaysa ang magsalita. Ayos ka lang ba talaga, mahal? Ayos lang ako. Pagod lang siguro ako. Parang ngayon ko lang naramdaman yung pagod ng pagpapakasal. Hindi bale. Tara't magpahinga ka na sa kwarto. Sige, mahal. Wait lang. Biglang sabi ni Sohan nang tumunog ang cellphone nito. Sinagot nito yon at nang pinatay ay malungkot ang mukhang nagpaalam sa kanya. Kailangan kong umalis, mahal. May tumawag daw sa opisina at nagtip kung saan namin makikita ang matagal na naming hinahunting ng mga kriminal. Sige lang, mahal. Pero magbihis ka muna bago ka umalis. Nakapangkasal ka pa. Papayag agad si Christine. Naisip niya na salamat dahil umaayon sa kanya ang sitwasyon. Aalis ang asawa niya. Mamaya ay makakaalis din siya oras na makatulog ang nanay niya. Sa kotse na ako magbibihis, mahal. May extra akong mga damit doon para sa ganitong operasyon na biglaan. Aalis ka, Sohan, anak? Trabaho pa rin kahit kakakasal niyo lang ni Christine? Si Aling Celia ang tumutol. Ayos lang po, Nay. Bago ko naman po minahal si Sohan ay minahal ko na rin ang klase ng trabaho niya. Kaya nauunawaan ko po at hindi po ako magsiselo sa trabaho niya. Salamat, mahal. Huwag ka mag-alala. Uuwi ako agad at babawi sa'yo. Singit ni Sohan na nakangiti. Sobrang proud na hinalikan siya nito sa noo. Mag-iingat ka. Opo, itutuloy natin ang honeymoon pagbalik ko. Huwag ka nga, naririnig tayo ni nanay. Humagighik ang lalaki. Basta, pagbalik ko ha. Oo na, alis ka na at baka matakasan ta kayo ng hinahanap nyo. Okay, mahal. Ang swerte ko talaga sa misis ko. Huwag ka pa ring masanay, Sohan. Kahit na mabait ang asawa mo, dapat mas unahin mo pa rin ang pamilya mo kaysa sa trabaho. Sermon ni Aling Celia nang magmano si Sohan dito. Opo, Nay. Alam ko po yun. Sobrang mahalaga lang kasi to dahil ilang taon na namin itong tinatrabaho. Babawi naman po ako pagkatapos nito. O siya. Alis na at mag-iingat ka. Bibigyan niyo pa ako ng apo. Nagngitian pa silang mag-asawa bago patakbong umalis si Sohan.
Makalipas ang ilang oras ay mahimbing na ring natutulog si Aling Celia nang silipin ito na Kislin sa kwarto nito. Oras na rin para umalis siya. At dahil ibinalik niya sa hideout ang mga kagamitan niya bilang assassin simula nang lumipat siya kina Sohan, ay nagsuot na lamang siya ng leggings pants at crop top na parehas mga itim. Tiniyak niyang makakagalaw pa rin siya ng maayos kung sakaling may hindi inaasahang pangyayari. Nay, babalik ako. Pangako. Madamdaming usal niya sa ina bago tuluyang umalis. Ilang minuto ang lumipas ay nakarating siya sa lugar kung saan naroon ang kapatid. Alam niya yon dahil doon sila madalas nagpa-practice na magkapatid. Doon sa rooftop ng luma at bakanting mataas na building. Humakbong siya papuntang gitna. Doon siya tumayo at nag-antay ng mangyayari. Sa ibaba ng lumang building, dumating na rin sina Renz at Sohan sa lugar. Sila lang ang nagpunta sa itinip ng babaeng tumawag sa unit nila. Gusto muna ni Sohan na makasigurong ang hinahunting na nga nilang assassin angels ang makikita nila sa lugar. Hanggat maaari, huwag ka munang gagawa ng anumang ingay. Paalala ni Sohan sa kasama. Oo, pre. Sige, tara. Sabay na hinugot ng magpartner ang kanilang mga barel. Kasing gaan ng mga pusa ang mga paa nila na pumasok sa loob ng gusali. Parang walang tao. Mukhang na-prank tayo nung tumawag, pare. Hindi nagtagal ay dismayadong bulong ni Renz. Sa taas tayo. Ang inuso ni Sohan ang hagdanan paakyat sa rooftop. Tumango sa kanya ang kasama bilang pagsang-ayon. Maingat ulit na umakyat sila sa hagdanan. Nakikiramdam. Nakatutok ang mga baril nila just in case na may bumulaga na kalaban. Bingo! Nagpakita rin sa atin si alias KL. Tuwang-tuwa pero mahinang naibulalas ni Renz nang madatnan nila roon ng isang babae na itinip sa kanila. Nakatalikod ito sa gawi nila. Sinikaw ito ni Sohan na manahimik. Sapagkat unang kita pa lamang niya sa babae ay parang nakikilala na niya ang tindig nito at pangangatawan maging buhok. Kislin? Mahinang naibulalas ni Sohan nang makumpirma ngang asawa nga niya ang babae. Salubong ang mga kilay na napatingin sa kanya si Renz. Pare naman, nasa mapanganib tayong operasyon tapos dadalawa lang tayo. Alam ko nabitin ang honeymoon mo pero mamaya mo na isipin ang misis mo. Gago, si Kislin ang babaeng yan. Ang asawa ko. Titigan mo kasing maigi. Ha? Nanlaki ang mga mata ni Renz nang ibalik nito ang tingin sa babaeng suspect nila na isang assassin angel. Hala, oo nga. Ang misis mo nga ata yan, pare. Napatiimbagang si Sohan. Teka, ibig sabihin, ang misis mo ay isang assassin angel, pare? Sasagutin na sana niya ang kasama, pero dahil may nakita pa siyang isang babae na sumulpot mula sa kung saan, ay madali niyang hinila si Renz sa mga naglalakihang mga drum. Ikinubli nila doon ang kanilang mga sarili. Holy shit! Sino kaya sa kanila si alias Miss KL? Mahinang naibulalas ni Renz nang sumilip sila. Kitang-kita nila na may hawak-hawak na matalim na espada ang babaeng sumulpot. Walang duda na isa rin itong assassin. Pero pare, hindi mo ba talaga alam na assassin angel ang misis mo? Hindi sumagot si Sohan. Nakatuon ang tingin niya sa kanyang asawa na buong akala niya ay kahit ipis ay hindi nito kayang patayin. Hindi niya alam kung anong saktong mararamdaman niya sa nalaman niyang pagkatao nito. Sa puntong yon, dahan-dahan namang naningkit ang mga mata ni Kislin. Naramdaman na niya ang presensya ni Ate Kila. Naririnig na niya ang tunog ng espadang sadyang hinihila nito. Nakakakilabot ang huni ng dulo ng espadang kumikiski sa sementong sahig. Nakaramdam siya ng kaba. Ni isang gamit ay wala kasi siya. Tanging mga kamay lamang niya at liksi ang maipanglalaban niya sa tusong kapatid niya, oras na hindi sila magkasundo sa kanilang pag-uusap. Gayunman, hindi siya papatalo kung hindi niya ito mapapakiusapan. Lalaban siya hanggang patayan. Ang lakas ng loob mong sumuway sa patakaran ng Assassin Angels, kapatid ko. Hindi mo man lang naisip ang lahat ng ginawa para sa atin ni Dad. Porke wala na siya ay wala ka na rin pakialam sa samahang binuo niya. Wala kang utang na loob. Wala kang respeto. Panimulang pangongonsensya sa kanya ni Kila. Hindi siya sumagot. Hindi rin kumilos. Nakikiramdam lang siya. Alam mo ganito ang mangyayari sa mga taksil. Pero sumigi ka pa rin, Kislin. Sa tingin mo ako lang ba ang bumali sa sinasabi mong patakaran ng samahan? Baka hindi mo alam. Sa likod mo'y madami na rin sa mga tinuturing mong tapat na mga tauhan ang nakikipagkita na rin sa mga mahal nila sa buhay ngayong patay na si Daddy. Hindi nila gagawin yun dahil alam nila ang kababag sa kanila. May takot sila sa grupo. Ikaw lang ang suwail sa grupo, Kislin. O baka naman dahil iniisip mo na kapatid kita o dahil anak ka ni Dad ay magiging exempted ka na. Kahit kailan, hindi ko naisip yan. Nagtrabaho ako ng maayos para sa grupo. Inialay ko rin ang buhay ko sa samahan. Ngayon,
Maliban na gustuhin ko namang ialay ang buhay ko sa babaeng nagluwal sa akin dito sa mundo. Kung kayo wala na kayong pakialam sa mga pamilya nyo, pues ako meron pa. At mahal ko ang nanay ko. Inalisan ako ni daddy ng karapatan sa nanay ko kaya gusto ko lang bumawi sa nanay ko ngayon. So sinasabi mo na handa mong talikuran ng pagiging assassin angel dahil lang sa matandang yon? Hindi lang siya matanda. Nanay ko siya, Ate Kila. At may sakit siya. Gusto ko siyang makasama at walang makakapigil sa akin oras na hindi niyo ako mapagbigyan sa gusto ko. Patayin niyo na lang ako kung kaya niyo. Tumawa ng malutong si Kila. At wala nang sabi-sabi ay inihataw na nito ang espadang armas. Ipinunteriya kay Kislin. Mabilis na iniyuko ni Kislin ang ulo at napakabilis na humarap sa kapatid. Pagbibigyan kita at ako mismo ang papatay sa'yo na taksil ka. Muling inihataw ni Kila ang espada sa ulo ni Kislin, pero naiwasan niya yung muli. May natamaan man sa kanya pero ilang perasong buhok lang niya. Mabilis na umikot si Kislin at sa pag-ikot niya, natabig na niya ang kamay ng kapatid at itinulak ito sa likod. Mapapasubsob dapat si Kila pero tila isa itong pusa na kumapit sa sahig. At kasabay nun ang paghataw nitong muli ng espada sa tiyan naman sana ni Kislin. Ngunit mabilis na tumambling si Kislin at sa isang iglap ay nasa likod na siya ni Kila. Inihataw ulit ni Kila ang espada patalikod pero agad nag-split si Kislin para hindi siya tamaan kasabay ng pagyuko ng ulo niya. Hangin lamang ang natamaan ni Kila. Sinamantala niya na tabigin ng nakasplit niyang isang paa ang paa ni Kila at para makatayo na rin siya. Subalit maliksi rin si Kila na nag-back tumbling. Paulit-ulit silang nagpalitan ng liksi at iwas na masaktan. Humihingal silang dalawa na tumigil saglit. Magkatalikuran sila. Parehas na maaangas ang postura. Pagkaway sabay ng umisi at muli na namang naglaban. Napakabilis ng kanilang kilos. Tanging tunog ng espada na tumatama kung saan-saan ang maririnig. Halos hindi na tuloy masabayan ni Sohan at Renz na lihim pa ring nanonood sa magkapatid. Nasa sa isang sulok sila ng mga drum. Nagtatago pa rin. Wow! Hindi makapaniwalang sambit ni Renz. Ang misis mo ba talagang si Kislin yan? Grabe, ang galing niya pare. Ang astig. Parang hindi siya yung mahinhin na naka-wedding gown kanina na kasama mo naglalakad sa simbahan pare. Kaysa ang matuwa ay napapatiimbagang si Sohan. Kung merong mas hindi makapaniwala sa kanila ni Renz ay syempre siya yun. Namumula ang mga mata niya sa magkahalong galit at pag-aalala para sa asawa. Galit dahil niloko siya ni Kislin. At pag-aalala dahil kahit ito pa si alias Miss KL na hinahunting nila ay hindi niya maitatangging asawa pa rin niya ito at mahal na mahal pa rin. Hindi niya kakayanin kung meron masamang mangyari dito. At dahil si Kila ang may hawak ng sandata ay dihado si Kislin. Laging napapaatras at panay-iwas si Kislin. Gayunman, hindi nakakabawas yon sa kanyang galing at diksi. Nang makatsyempo si Kislin ay nag-wheel kick siya para masipa niya ang kamay ni Kila na may hawak ng espada. Sa ginawa niya ay tumalsik nga ang sandata ng kapatid. Sakto na sa bandang pinagtataguan ni Sohan at Renz yun napunta. Patay! Takot na naibulalas ni Renz. Muntik na kasi itong tamaan ng napakatalim na sandata. Buti na lang at alerto si Sohan. Gamit ang dulo ng baril ay natabing nito ang espada. Dahil doon ay muling napatigil sa labanan at nagkatinginan na nakapormang pangkarate ang magkapatid. Humisi si Kislin sa ate Kila niya. Sa wakas, patas na ang laban. Mas naging mabilis pa ang mga kilos na mga kamay at paa nila nang muli silang magsalpukan. Ngunit dahil may pagkakaparehas ang kanilang estilo sa pakikipaglaban, ay halos nagkakasanggaan lang sila. Animoy mga naglalaro lang. Kuhang-kuha nila ang parehas na natutuhan sa kanilang ama. Pasalamat ni Kislin dahil muli siyang nakatsyempo. Parang slow motion na buong lakas at buong puwersa niyang itinulak sa pamamagitan ng dalawang palad niya ang tiyan ng kanyang ate Kila. Ginamit niya ang kaalaman niya na kung tawagin ay the push defense. Nagmistula siyang si Son Goku ng Dragon Ball Z kapag nagpapakawala ng Kamehame Wave. Shit! Napatilapon si Kila sa lakas nun. Napangiwi ito dahil tumama ang likod nito sa mga drum na naroon. Sa kasamaang palad, sa may banda ulit ni Renz at Sohan ito natumba. Naku po, patay na talaga tayo. Takot na hiyaw ni Renz. Si Sohan ang hindi natinag. Itinutok niya ang baril kay Kila. Palis kami, itaas mo ang kamay mo. Ngunit napakadaling nasipa ni Kila ang baril ni Sohan. Tumilapon yun sa malayo. Doon na rin nakita ni Kislin ang dalawa. Agad na rumehistro ang takot sa mukha niya nang ngisian ni Kila ang kanyang asawa. Kumilos siya, tinakbo niya ang kapatid at muling nilabanan.
Mabuti na lamang at napalayo niya ito bago nito masaktan si Sohan. Siya na ang nasa malapit sa asawa at sa kasama nito. "What the hell are you doing here, Sohan, Renz?" Tanong niya habang nakakarati-pose at hindi inaalis ang tingin sa kapatid. Nawala na ang pagkamahinhin niyang magsalita. Napalitan na yun ng angas. Napadaan lang, Mare." Alin lang ang sagot sa kanya ni Renz. Mabilis na sinulyapan ni Kistin ng asawa dahil ito naman talaga ang tinatanong niya. "Bakit mo inilihim sa akin to, mahal?" Nakatiimbagang natanong din ni Sohan. "Dahil ayoko makilala mo ka ng ganito. Ang gusto ko lang sana ay makasama kayo ni nanay. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko talaga matatakasan ang totoong pagkatao ko. I'm sorry, Sohan." Napakabilis na tumulo ang mga luha ni Kistin na mabilis din niyang pinunasan gamit ang bisig. Hindi siya pwedeng magpadala sa emosyon dahil nasa gitna siya ng laban. Muli namang nakatayo si Kila. Ang punterya na nito ay ang dalawang lalaki nang ito ay muling kumilos. Pero hindi ito hinayaan ni Kistin. Nagtagpo ang magkapatid at muling naglaban. Bagaman halos hindi pa rin matanggap ni Sohan na ang misis niya ay isang assassin angel, ay pinilit niyang lawakan ang isip. Naisip niya na ang kailangan ngayon ni Kistin ay tulong at hindi ang kanyang panunumbat. Narinig naman niya ang mga sinabi nito kanina. Napilitan lamang ito sa grupo. "Mahal, anong maitutulong namin?" Pasigaw na niyang tanong sa asawa ng mahimasmasan. "Hanapin niyo si Sha." Sagot ni Kistin habang panay ang suntok at sipa sa kapatid. "Sinong siya?" Nakaskor na naman si Kistin. Nasipa niya ang dibdib ni Kila. Bumulusok ulit ito sa pader. Sinamantala niya yon. Mabilis niya itong sinakyan sa tiyan at nabangis na hinawakan ang buto ng leeg nito saka sumagot sa asawa. "Kaibigan ko siya. Bihag siya ng grupo at malamang nandito lang siya sa building. Hanapin niyo siya at umalis na kayong lahat sa lugar na to. Maraming assassin ang narito." Sige. Hahanapin namin siya, Mare." Sagot agad ni Renz. Bigla ay nagkaroon ng tapang ang pulis. Kahit wala pang sinasabi si Sohan ay tumalilis na agad ito pababa ng rooftop. "Tama na, ate. Hindi tayo magkalaban dito. Ang gusto ko lang ay makasamang nanay at asawa ko. Sana naman ngayon lang pagbigyan mo ko. Palayain mo na ako sa grupo." Madiing pakiusap ni Kistin nang nagpupumiglas ang kapatid sa kanyang pagkakahawak. Sa sandaling yon ay pwede na niya sana itong itumba dahil kapag binali niya ang leeg nitong hawak niya ay patay agad ito. Subalit hindi niya kaya. Kung mayroon man siyang pagkakaiba sa mga kagrupo niya sa Assassin Angels, yun ay ang hindi niya kayang pumatay ng kanyang kadugo at ng mga inosente. Mga halang ang bituka lamang ang pinapatay niya na iniutos ng mga kliyente nila na madalas ay naaagrabyado ng target. At kahit magkaiba ang nanay nila ni Kila, ay mahal niya ito bilang kapatid. Higit sa lahat, iginagalang niya ito bilang leader ng Assassin Angels. "Hindi pwedeng baliin ang patakaran ng grupo dahil lang sa marupok mong puso, Kislin." May paninindigan na ani Kila. Pawisan na sila at humihingal na nagkatitigan ng masama. Maya-maya ay ngumisi si Kila. Nakalimutan ni Kislin na traidor nga pala sa labanan ang kanyang kapatid. Ang pagngiti nito ay kasabay ng paghugot nito sa kutsilyo na nasa binti nito. Walang anumang inihataw nito yun sa tagiliran ni Kislin. Napahiyaw si Kislin sa sakit. Napaalis siya nang wala sa oras sa pagkakaibabaw niya kay Kila. Gumulong siya para mapalayo agad dito hawak ang kanyang tagiliran na duguan. Buti na lamang at daplis lang yon. "Kislin!" Sigaw ng natarantang si Sohan. "Diyan ka lang!" Sigaw rin ni Kislin sa asawa. Sabay silang tumayo ni Kila. Nagtama ulit ang kanilang mga nanlilisik na mga mata at muli silang naglaban. Todo iwas na lang si Kislin dahil hindi na siya makalaban ng maayos. Tila naman mas naging ulol pa si Kila sa pagsalakay sa kanya, lalo't may sandata na naman itong hawak. Gustong-gusto na talaga siya nitong patayin. "Ate, tama na! Magkapatid tayo!" Pakiusap ni Kislin. "Magkapatid nga tayo, Kislin, pero sumumpa tayo sa grupo na susunod tayo sa patakaran. At alam mong kamatayan lamang ang makakapagpalaya sa'yo sa grupo." "Alam mong hindi ko ginusto ang pagsali sa grupo, ate. Pinilit niyo lang ako ni Dad. Dahil yun naman ang dapat, kaysa lumaki kang duwag at walang silbi sa pamilya. Ang gusto ko lang naman ay mabuhay ng normal kasama si nanay at asawa ko. Bakit pinapahirapan mo pa ako na ganito?" Patuloy niya habang iniiwasan pa rin ang pananakit ni Kila. "Our rule is a rule, my dear sister. Ikaw ba? Masaya ka ba sa ginagawa mo? Ayaw mo bang mabuhay ng tahimik at ayaw mo bang magkaroon ng masayang pamilya, ate? Nung kinuha ako ni Dad, okay naman tayo. Nagbago lang ang lahat nung sapilitan niya tayong ipinasok sa grupo para gawing tagapagbana niya at mamamatay tao. Hindi ito ang pinangarap ko, ate."
Saglit itong natigilan at pinahid ang dugo sa pumutok na labi. Akala niya hihinto na si Kila, pero muli na naman itong umatake. Inis na inis naman si Sohan para sa sarili dahil parang wala siyang silbi sa mga sandaling yon. Naraong itututok niya ang baril kay Kila pero hindi naman niya maiputok dahil sa pag-aalalang baka si Kiss din ang matamaan niya. Napakalikot kasi ng dalawa at papalit-palit ng pwesto. Sa ibang bahagi ng building, sa wakas ay natagpuan na ni Ren si Sha. Ikaw ba si Sha? Hingal na hingal nitong tanong sa dalagang nakagapos sa upuan. Madaming tango ang ginawa ni Sha. Ako si Renz, police detective. Kasama ako ng asawang detective ni Kislin. Mabilis na pakilala nito bago kumilos. Una nitong tinanggal ang busal sa bunganga ng dalaga. Nasaan si Kislin? Nasa taas. Kinakalaban niya yung isang babae na assassin din. Ate ang tawag niya sa babaeng yun na matapang. Sagot ni Renz habang kinakalas naman ito sa pagkakatali ang kamay ng dalaga. God, sino ba kayo Kayo ba ang mga assassin angels? Sino sa inyo si Miss KL? Tanong pa ni Renz sa dalaga nang mapakawalan na ito. Mamaya ko nasasagutin ang lahat ng tanong mo. Basta ako ang nagtip sa inyo kanina bago ako mahuli ni na Ate Kila. Tara, tulungan muna natin si Kislin. Pagkasabi niyon ay tumakbo na sila. Alanganin mang bumalik sa rooftop ay sumunod pa rin si Renz. Pagdating nila sa taas ay patuloy pa rin sa labanan ang dalawang babae. Ano nangyari? Bakit sugutan ng kaibigan ko? Nagulat pa si Sohan nang magsalita si Sha sa likuran niya. Siya na si Sha pare. Imporma sa kanya ni Renz. Tumango si Sohan sa dalaga bago sinagot ang tanong nito. Nautakan siya ng kalaban niya. Pero huwag kayong mag-alala dahil mukhang daplis na ang sugat niya. Ano ka ni Kislin pala? Best friend ako ni Kislin at kasama rin sa grupong Assassin Angels. Ako ang hacker ni Kislin sa lahat ng mga mapanganib na trabaho niya. Pakilala ni Sha. Bakit hindi kita nakita sa kasal namin? Dahil bawal kaming makita na magkakasama, Assassin Angels man o hacker. Isa yun sa patakaran ng grupo para iwas pagkakakilanlan sa amin. Kami lang ni Kislin ang napayagan na magkasama, pero sa hideout lang kami. Kasama niyo ba ang babaeng kalaban ni Kislin? Angels din ba siya? Parang demonyita Sabad ni Renz. Oo, at siya na ang leader ng grupo simula nang namatay si Don Armando, ang daddy nila Kislin at Kila. Dapat si Kislin ang papalit sa ama nila, pero dahil mas matanda si Ate Kila, nagpaubaya si Kislin. Magkapatid ba talaga sila? Bakit ganyan ang bonding nila? Oo, magkapatid sa ama. Maldita talaga si Ate Kila. Hindi yan nagpapatalo kahit kanino. Kung ganun ay bakit naglalaban kung pareha silang assassin angels at half-sister pa? Tanong ni Sohan habang ang tingin ay na kay Kislin pa rin. Dahil sa paglabag ni Kislin sa isang patakaran sa grupo, ang makipag-ugnayan sa pamilya. Anong ibig mo sabihing pamilya? Ang totoo ay tunay na ina ni Kislin si Aling Celia. Sabay na naman nanlaki ang mga mata ng dalawang lalaki. Si Renz ay napangangapa. Ibig mo sabihin, si Kislin ay si Charlene? Si nanay pala ang kanina pa nilang pinagtatalunan? Ani Sohan, tumango si Sha. Ko siya si Charlene. Bakit hindi siya nagpakilala agad kay nanay? Gusto pa rin niyang protektahan sana ang nanay niya laban sa grupo. Oras kasi na malaman ng ibang angels na hinanap niya nanay niya, isa sa kanila ang papatay sa kanya. Or worse kay Aling Celia. Ayaw niya sanang lumabas na nanay niya si Aling Celia kahit na magkasama na sila. Ang kaso nalaman agad ni Kila dahil 4 na buwang wala si Kislin sa hideout at hindi tumatanggap ng misyon. Kawawa naman pala si Kislin. Mahinang naibulalas ni Renz. Napatiimbagang na napatingin na naman si Sohan sa asawang nakikipaglaban pa rin para sa buhay nito. Maya-maya, kahit may tampo, ay nagpa siya na siyang tulungan na talaga ito. Lumabas na siya sa pinagtataguan. Lubayan mo ang misis ko! Malakas na sigaw niya kasabay ng pagputok niya ng baril kay Kila. Hoy pare, anong ginagawa mo? Hindi mo kayang demonyita mong hipag na yan. Saway na rin sa kanya. Hindi niya ito pinansin. Itinuon niya ang pansin kay Kislin at kay Kila na biglang tumigil dahil sa pagsigaw niya. Sinesenyasan niya si Kislin ng mga mata nito na tumabi siya at magtago. Tayo ang maglaban, Kila. Sigaw pa rin ni Sohan. Wala akong pakialam sa patakaran niyo. Basta ipagtatanggol ko ang asawa ko. Oras na saktan mo pa siya, titayakin kung basag ang utak mo sa aking bala. So, ikaw pala ang brother-in-law ko. Mariing tanong ni Kila. Ako nga, kaya tigilan mo na ang asawa ko. Kundi babarilin kita. Ang tapang mo naman pala, bayaw. Handa ka bang mamatay para sa kapatid ko? Oo, pero uunahin muna kita. Napangisi lang si Kila sa katapangan ni Sohan.
Hindi man lamang ito nabahala. Yun pala ay may mga kasamahan itong babae na parang lumilipad sa ere na biglang sumulpot at ang isa pa ay biglang kinarate ang baril ni Sohan. Tumilapon yon at sinalo ng isa pang babae. Maya-maya ay ilang babaeng naka-ninja costume naman ang sabay-sabay na lumabas mula sa kung saan-saan. Hala, dumami pa sila! Ani Renz na mas natakot at nagtago sa likod ni Sha. Naghanap naman si Sha ng pwedeng panlaban. Isang kahoy ang pinulot nito. Maghanda ka! Walang sinasanto ang mga yan. Sino ba sila? Mga assassin angels din ba? Ang dami naman nila. Hindi. Mga alagad lang sila ni Kila de Monhita. Narinig din ni Sohan ang sinabi ni Sha kaya humanda siya sa posibleng mangyari. Nakatawag na naman sila ni Renz ng backup kanina at anumang oras ay darating na ang mga pulis. Ang babaeng sumipa sa baril niya ay ngumisi ng malademonyo. Pagkatapos ay sumugod na ito sa kanya gamit ang 2 kutsilyo na hawak ng magkabilang mga kamay. Kung titingnan, parang mga assassin pa rin kung kumilos ang mga babae. Oy, nakakagulat ka naman. Kinalaban niya ito pero bigla silang natigilan ng babae nang mapunta ang kamay niya sa malambot nitong dibdib. Sorry miss, sorry. Hindi ko sinasadya. Animoy na kuryente na inalis bigla ni Sohan ang kamay. Sinamantala yun ng babae. Hinataw ulit siya ng kutsilyo. Sohan! Nabahala si Kistin para sa asawa. Ginusto nitong tulungan ng mister pero kinalaban ulit ito ng kapatid. Mabuti na lamang at nakaiwas si Sohan sa kutsilyo ng babae. Buhay pa rin ito kahit na muntik nang mabutasan ng laman. Ya! Sigaw naman ng isang babae sabay hataw ng mahabang stick kay Sohan. Nakaiwas ulit siya. Gusto na siyang pagkaisahan ng mga babae. Gigil na gigil ang mga ito na patayin siya dahil sa kanyang pakikialam. Pati si Renz at siya ay lumaban na rin. Nagkagulo na sa rooftop. Mabuti na lang at kahit kengkoy si Renz ay marunong din itong lumaban. Ganoon din si Sha. Oy, sandali! Sandali! Ani Sohan habang panaiiwas lamang ang ginagawa sa takot na makahawak na naman ng boobs. Napilitan si Kistin na protektahan ng asawa habang nakikipaglaban din kay Kila. Ang kukulit ng mga babaeng to. Hindi pa ba kayo napapagod, girls? Puisit ang tatapang nyo. Hinihingal na reklamo niya habang patuloy sa pag-iwas sa atake ng kalaban. Buti na lang at kahit papaano ay may aral siya ng self-defense ni Renz. Pero alinlangan pa rin siyang manakit ng babae. Si Kistin naman ay sinisigurado na kung hindi patay ay hindi makakalaban ng kanyang napapatumba. Pagkatadyak niya sa isa ay sisipa siya sa isa pa, tapos sa isa pa. Pagkakabali niya sa leeg ng isa ay sipa at tadyak naman sa isa. Parang hindi na tao ang mga babae na napapatilapon sa bawat hataw niya sa mga ito, lalo na nang makakuha siya ng gusto niyang sandata. At yun ay ang mahabang bakal. Napakadali na lang sa kanya na iwas-iwas ang mga kapwa babae at pataubin. Hanggang sa nagdikit sila ni Sohan ng likod. Talikuran sila. Hawak niya ang metal stick na nagposing ng pangkarate. Anong ginagawa mo, Sohan? Mariin ang boses na tanong niya sa asawa. Malikot pa rin ang kanyang mga mata. Nakikiramdam sa mga nakikiramdam ding mga babae. Natanong niya yon kasi napansin niya na umiiwas lang si Sohan sa mga babae. Nakaposturang pangkarate rin si Sohan. Nga lang ay nasa mukha nito ang alinlangan sa pakikipaglaban. Kasi mahal, hindi ako lumalaban sa babae. Kung mga lalaki yan, kanina ko pa sila nabalian ng buto. Napangiwi si Kistin. Muntik na rin niyang banata ng asawa. Ngayon pa talaga ito nagpaka-gentleman. Babae pa rin ba ang tingin mo sa mga yan, mahal? Kapag puro awa ka, papatayin ka ng mga yan. Nakita mo na sila kaya hindi ka na makakalabas dito ng buhay. Ya! Sumugod na naman ang babae kaya sumugod na rin ulit si Kislin. Hindi na niya alintana ang natamong sugat kanina. Kapag pinanghinaan siya, pati si Sohan ay mapapahamak. Wala namang awa si Kislin na hinahampas, hinahataw at pinagsususuntok sa mga tiyan ang mga babae gamit ang kanyang sandatang stick. Kung hindi naman ay pinapaikot niya ang mga ito sa ere para hindi makalapit sa kanilang mag-asawa. Kung hindi mo pala ako tutulungan, sana hindi ka na lang nagtapang-tapangan kanina, Sohan. Malakas na sabi niya rito sa gitna ng pakikipaglaban. Pinananggalang niya ang tubo sa humataw sa kanya ng espada. Sa kamalasan nabali ang tubo, kaya wala siyang nagawa kundi ang mano-mano niya itong labanan. Pinagtulungan si Kislin pero nagawa naman niyang patumbahin ng mga kalaban. Hanggang sa nakakuha siya ng espada. Kung ano-anong style ang ginamit niya sa pagpatay ng mga babae gamit yun. Talsikan ng mga dugo sa kung saan-saan. Siya man ay duguan na rin. Sa kasamaang palad, tila walang kaubusan ng mga babae na kanyang kinakalaban.
Marami siyang napapatay pero madami ring lumalabas ulit mula sa kung saan-saan. Saan ba sila nakuha ni Ate Kila? Tangina. Napapagod ng ani Kislin. Masama niyang tiningnan ng kapatid na enjoy lang na nakatayo sa taas ng railings at pinapanood ang kanyang paghihirap sa mga tauhan nito. Sorry, miss. Ani Sohan, hindi pa rin ito magawang labanan ang mga babae. Nagsasorry pa ito kapag hindi sinasadyang makahawak ng boobs o puwetan habang umiiwas sa atake ng mga ito. Napapailing na lang si Kislin kapag nakikita niya ang walang kwentang ginagawa ng mister. Pati si siya ay hindi na natutuwa. Sa isip nito, hindi ito ang oras para magpaka-gentleman si Sohan. Kapag magpapatuloy ito sa pag-iwas lamang, ay tiyak na mauubusan na ng lakas si Kislin na siyang tanging lumalaban sa madaming kalaban. Diyos ko, huwag niyo pong pababayaan ang kaibigan ko. Naidasal ni siya ng taimtim. Salamat naman sa Diyos dahil biglang may mga lumitaw pa na ibang kababaihan. Ani mo'y nagkaroon ng himala na tinupad ng Diyos ang dasal ni siya. Ang ibang assassin angels! Natuwang saad ni siya nang makilala niya ang 5 babae. Sila ang ibang assassin angels? Paniniguro ni Renz matapos mapatumba ang isang babae. Oo, sila na nga. Wow, parang mga anghel nga. Ang gaganda at ang sexy. Ani mo'y na-inlove agad sa isang angels na sambit ni Renz. Sumipol pa ito. Siniko ito ni siya sa tagiliran. Aray naman. Gusto mo mauna kitang ipatumba? Siyempre hindi. Pwes manahimik ka at labanan ng mga pangit na mga Amazonang yan. Gagaya ka pa sa kaibigan mong puro iwas. Tumaliman naman ng lalaki. Napansin na rin ni Nakila at Kislin ang pagsulpot ng mga kapwa nila assassin angels. Natigil ng ilang sandali ang labanan. Humihingal ang bawat isa na naghintay sa gagawin ng 5 bagong dating. Kakampi ba natin sila, mahal? Pabulong na tanong ni Sohan sa asawa. Hindi ko alam. Ha? Ibig mo sabihin oras na ang kapatid mong kampihan nila, patay na tayo? Ganun na nga. Maasim ang mukhang napalunok si Sohan. Mahal, hindi man lang yata tayo makakapag-honeymoon bago mamatay. Kaya lumaban ka at huwag magpaka-gentleman sa mga pangit na yan. Kislin, anong gagawin natin? Tumakbo na si siya sa may likod ng kaibigan. Nakasunod dito si Renz. Wala tayong magagawa kundi ang maghintay. Nakagawa ako ng kasalanan. Kaya kung ano man ang desisyon nila ay hindi ko sila masisisi. Sorry kung nadamay kayo sa gulo ko. Hindi mo ba sila pwedeng pakiusapan? Magpaliwanag ka, ganun. O kaya, suhulan mo sila. Pwede ring sabihin natin na hindi naguguluhin ng mga police detective ang mga assassin angels. Palayain lang nila tayo. Suwestyon ng mas nininervyos pa na si Renz. Wala kami pakialam sa inyong mga detective. Hindi kami takot sa inyo. Ang dali-dali ngang pasukin ng system nyo at nakawin ng mga database nyo eh. Sabi rito ni siya. Ang yabang mo naman. Ay kung ikulong kaya kita. Yan ay kung makakalabas pa tayong 4 dito ng buhay. Pwede ba tumahimik kayo? Saway ni Sohan sa dalawa. Basta kapag nagkagulo na, ay bilisan nyo na lang na tumakas na dalawa. Tayo ka mo pare. Huwag mo sabihing magpapaiwan ka pa dito. Hindi ko iiwanan ng asawa ko pare. E di kami na lang kung ganun. Basta walang multuhan kapag namatay kayo ah. Kumapit si Ren sa braso ni siya. Iniiwas naman ng dalaga ang braso. Sabi ko na eh, duwag ka talaga. Kita ko na yun kapag pinapanood ko kayo sa spy camera. Sabi ko na rin eh. Namamanmanan kami dahil lahat ng lakad namin tungkol sa Assassin Angels ay palpak. Ikaw pala ang may kagagawan siya. Pasalamat ka at hindi ko mahanap-hanap ang camera mo. Malabo mong makita yon. Sa kami satellite kami no. Yung mga IT nyo mahihinang nila lang. Pasalamat kayo, hindi ko nilalagyan ng virus ang system nyo. Eh di kayo na magaling. Iningusan ito ni siya. Anong ginagawa nyo dito? Sinong may sabi na makialam kayo? Malakas ng tanong ni Kila sa mga dumating na angels na siyang nagpatigil sa bangayan ni siya at Renz. Kumilos na ang 5 maangas na babae at halos magtatalon sa tuwa sina siya at Renz nang lumakad ang mga ito patungo sa harapan ni Kislin. Nandito kami para tulungan ka, KL. Hindi kami tutul sa ginawa mong pagpunta sa nanay mo. Wala na si Don Armando. Napag-usapan namin na wala ng saysay para ipagpatuloy ang patakarang bawal puntahan ng mga mahal natin sa buhay. Ang sabi ng isa kay Kislin, Salamat. Salamat sa pag-unawa nyo. Naiiyak na yumukod si Kislin sa mga kasama. Hindi tama ang ginagawa nyo. Pagtalikod yan sa grupo. Hiyaw na pagtutol ni Kila sa kanila. Pumunta sa likuran ni Kislin ang 5 angels. Pagpapakita na totoo kay Kislin ang mga ito pumapanig. Tama na Ate Kila. Wala nang saysay para ipaglaban mo pa ang luktot na patakaran nyo ni Dad.
Nabuhay kami ng madaming taon para sa grupo natin. Oras na para makasama naman namin ang mga mahal namin sa buhay. Hindi ako makapapayag na baliin yung patakaran. Paninindigan ni Kila. Sige, sugurin sila at patayin lahat. Pagkuway command nito sa mga babaeng tauhan. Sa muling nangyaring labanan, mas madugo na ang nangyari. Walang awang nagpatayan ang mga kababaihan. Ang magkapatid ang siyang muling nagharap. Sa kasamaang palad ay si Kislin na naman ang dehado. Napangiwi siya ng husto. Tumama kasi ang likod niya sa gilid ng sementong railings. At di na siya tinantanan ni Kila. Sunod-sunod na tadyak at suntok ang ginawa nito sa kanya. Humahap din na ang sugat na nilikha nito sa kanya kanina. Kaya mo pa ba, kapatid ko? Mayabang nitong sabunot sa buhok ni Kislin. Nakapikit lang si Kislin. Hindi siya sumagot. Mababakas na sa kanyang mukha ang pagod. Ang isa niyang kamay ay nakahawak sa kanyang sugat sa tagiliran. Tayo riyan! Hindi pa ako nasisiyahan sa laban natin. Sigaw sa kanya ni Kila at pinilit siyang tumayo pa sa bunot. Aw! Atungan ni Kislin dahil masakit ang pagkakasabunot sa kanya ng kapatid. Parang matatanggal ang anit niya. At muli, patagilid siya nitong tinadyakan sa tiyan. Sa lakas noon ay parang inilipad siya ng malakas na puwersa. Nayanig ang buo niyang katawan. Mahal, isipin mo nanay mo. Hinihintay ka niya sa bahay. Nang isigaw yun ni Sohan ay nagmulat siya ng mga mata at tila nagkalakas. Fighting! Senyas ni Sohan nang sulyapan niya ito. Nakikipaglaban na ito ngayon sa mga babae. Tumango siya sa asawa saka hinarap ulit ang kapatid. Mas seryoso na siyang nilabanan ang kanyang ate Kila. Sinunod-sunod na niya ang banat. Hindi na niya pinagbigyan ang pagkakataon na makabawi si Kila. Maya-maya lamang sa hindi sinasadya, sa isang malakas na sipa niya kay Kila ay nahulog ito sa building. Ate! Gitlang naisigaw ni Kislin. Sinubukan niyang habulin to, ngunit laylay na ang katawan ni Kila na tuluyang nahulog. Umiiyak na lamang si Kislin nang makita niyang duguan na sa ibaba ang katawan ng kanyang ate Kila. Sa nakitang nangyari, natapos na rin doon ang labanan ng iba pang kababaihan. Tamang-tama na halos naubos na ring patumbahin ng 5 angels ang mga babaeng tauhan ni Kila. Mahal! Tinakbo agad ni Sohan ang asawa. Sohan! Mahinang kumapit sa braso ng asawa si Kislin. Noon na rin naramdaman ni Kislin ang panghihina. Okay na mahal. Tapos na. Tapos na ang lahat. Nanalo ka. Humiti man si Kislin ay tumulo naman ng mga luha niya. Bigla na siyang nawalan ng malay. Dalhin natin siya sa ospital. Sabi ni Renz nang makalapit sila ni Sha. Hindi pwede. Mabilis na pagtuligsa ni Sha at pinulsuhan ng kaibigan. Nakatulog lang siya sa matinding pagod. Kailangan lang na magamot agad ang mga sugat niya at makapagpahinga. Kung ganun ay sa bahay na lang. Sabi ni Sohan at binuhat na ang asawa. Nang madaanan niya ang 5 babaeng tumulong sa kanila ay yumukod siya. Salamat sa inyo. Salamat sa pag-unawa at pagtulong sa asawa ko. Sana ngayon malaya na rin kayo na makasama ang mga mahal niyo sa buhay. Parating na mga pulis. Umalis na kayo rito. Sige, kami na bahala rito. Aalis din kami agad pagkaalis ng mga ebidensya na pwedeng magturo kay KL. Salamat. Pangako, mananatili itong lihim basta ituwid nyo na ang lahat at huwag nang gagawa ng kasamaan. Humiti ang mga babae at sa huling pagkakataon, nagyuko ang mga ito ng ulo kay Kislin pagkatapos ay itinakbo na paalis ni Sohan ang asawa. Mula sa payapang pagkakatulog, nagmulat ng mga mata si Kislin. Subalit dahil may mga naramdaman na siyang mahapdi at masakit sa iba't ibang parte ng kanyang katawan, ay muli siyang napapikit. Mahal, ayos ka lang? Tinig ni Sohan na kanyang narinig. Mahal? Pinilit niya ulit na magmulat. Noon niya napagtanto na nasa silid silang mag-asawa. Gising na siya. Natarantang pagbibigay alam ni Sohan sa mga kasama sa bahay. 3 ang taong dagling pumasok sa silid. Sina Aling Celia, Sha at Renz. Kahapon pa hinihintay ng mga ito na magising si Kislin. Anong nangyari? Nang magsalita si Kislin ay muli siyang napangiwi sa naramdamang hapdi sa katawan. Kasama ang kanyang isang mata na halos hindi niya maimulat. Sinubukan rin niyang bumangon pero tagiliran naman niya ang nanuotang sakit. Huwag ka muna magsalita, Besh. Napalaban ka sa ate Kila mo kaya malala ang mga natamo mong bugbog at sugat. Sabi sa kanya ni Sha. Tama si Sha, mahal. Pero anong gusto mo? Nagugutom ka ba o nauuhaw? Halos 2 araw kang tulog. Sabi naman ng asawa niya. Natahimik saglit si Kislin. Inalala niya ang nangyari. Si Ate Kila.
Sabay-sabay na napatungo ng ulo ang lahat. Sobrang nalungkot naman si Kislin. Hindi niya lubos sa kalain na siya pala ang makakapatay sa kanyang kapatid. Kung naging malawak lang sana ang isip nito, pwede sana silang maging masayang magkapatid kasama si Nanay Celia at Sohan. Huwag mo sisihin ang sarili mo, mahal. Wala kang kasalanan sa nangyari. Pag-alo sa kanya ng asawa, marahang tumango-tango si Kislin. Charlene, anak. Pakiramdam ni Kislin ay nagtayuan ng kanyang balahibo sa katawan nang marinig niya ang tinig na Aling Celia. Agad na nag-ulap ang kanyang mga mata nang balingan niya ito. Nay, ikaw ba talaga si Charlene ko? Hindi na napigilan ni Kislin na mapahagulhol. Opo, Nay. Ako po ito. Ako po si Charlene. Pagkasabi niyon ay nagunahan na rin sa pagpatak ang mga luha ng nanay niya. Niyakap na siya ng mahigpit. Diyos ko, anak ko. Anong ginawa sa'yo ng ama mo? Napakawalang yan niya talaga. Paano niya nagawa ito sa sariling anak niya? Diyos ko. Noong kinuha po ako ni Dad ay dinala niya ako sa ibang bansa kasama po ang ibang mga batang babae na kasing edad ko rin. Pinag-aral niya po kami doon. Pabugso-bugso ang hingang kwento niya habang umiiyak sa dibdib ng ina. Pero kasabay niyo na yung aming pagtitraining. Sinanay niya kami sa iba't ibang klase ng pakikipaglaban. Nang kami ay lumaki ay tuluyan niya kaming ginawang secret assassin. Ginawa niya po kaming mamamatay tao. Ginamit niya kami para kumita siya ng maraming pera. Pumapatay kami ayon sa utos niya. Kung hindi kami susunod ay kami ang ipapapatay niya o papatayin niya. Kahit anak niya ako, sinasaktan niya ako kapag gusto ko siyang suwayin at itama. Nung namatay siya, si ate ang pumalit sa kanya. Kumpara kay daddy, mas kaya kong lusutan si ate, kaya nagawan ko ng paraan na lapitan ka sa tulong ni siya. Diyos ko, anak ko. Mas napahagulhol si Aling Celia. Humigpit pa ang yakap sa kanya. Sorry po, Nay. Sorry po kung naging ganito ang anak niyo. Hindi ko po ito ginusto. Habang umiiyak, hinimas-himas ng nanay niya ang likod niya. Hinalikan siya sa noo at buhok. Ayos lang, Charlene. Hindi pa huli ang lahat, anak. Makakabawi ka pa. Makakapagbagong buhay ka pa kasama ang asawa mo. Kasama namin na totoong nagmamahal sa'yo. Mabait ang Diyos, anak. Nanay, namiss kita ng sobra, nanay. Parang bata nang mas yumakap pa si Kislin sa nanay niya. Naglabasan na sa kwarto sina Sohan, Renz at siya. Hinayaan muna ng mga ito ang mag-ina na sulitin ang sandali na muling magkasama. Makalipas ang ilang araw, medyo malakas na si Kislin. Naghihilom na rin ang mga sugat at bali niya sa katawan. Mabuti na lang at may kakilalang doktor si Sohan, kaya nagamot siya ng lihim nang iuwi siya nito sa bahay. At dahil hindi na makapaghintay, niyaya na agad ito ni Sohan para ituloy nila ang kanilang honeymoon. Nagustuhan mo ba ang lugar, mahal? Sa isang isla na may beach resort dinala ni Sohan ng misis. Oo naman, ang ganda dito. Mabuti na lang. Bakit, mahal? May problema ba? Nag-alala kasi ako na baka hindi ka masiyahan sa ganito dahil nalaman ko na sobrang yaman mo pala. Hinding-hindi ka pala basta babae na taga-probinsya tulad ng inakala ko. Ano ka ba? Huwag kang ganyan dahil ang gusto ko kahit nalaman mo ng totoong pagkatao ko ay ganoon pa rin ang turing mo sa akin. Wala akong pakialam sa yaman. Ang makasama ka kasama si nanay ang pinakamahalaga ngayon sa buhay ko. Walang nagbago sa akin, okay? Saka hindi ako proud sa yaman na meron ako. Galing yun sa tatay ko at kay ate. Oo nga at may mga negosyo ring legal si dad. Pero ang iba roon, mula pa rin sa pagpatay ng grupo niya. Anong plano mo? Hindi ko pa rin alam, mahal. Yung legal na negosyo ni dad pwede kong ipagpatuloy. Pero yung grupo niya, hindi ko alam kung anong gagawin ko ron. Tatanungin ko si siya at ang ibang angels kapag maayos na ang lahat. Huwag kang mag-alala. Wala kaming nireport ni Renz. Yung nangyari sa rooftop at pagkamatay ng ate mo, naagapan ng mga kasama mong angels. Nilinis agad nila ang lugar bago dumating ang mga pulis. Doon nila inilibing si Kila sa tabi ng dad mo. Hindi mo ba siya pupuntahan? I will, kapag natapos na ang honeymoon natin. Sana, mahal, hindi ka magbago ah. Salamat sa pag-unawa sa past ko. Oo naman, mahal. Alam mo, kapag naiisip ko nga yung kaastigan mo sa pakikipaglaban, parang gusto kong ako na lang din ang maglaba, magluto at maglinis sa bahay. Natawa si Kislin. Kapag nagalit ka sa akin, hindi mo naman ako babalian ng lieg, ano, mahal? Siyempre hindi. Mahal na mahal kaya kita. Di ba nga at ako na unang magpakita sa'yo ng motibo? Hindi ko sasayangin yun, no? Talaga? Biglang naningkit ang mga mata ni Kislin. Pwede rin pala na magawa ko yung sinabi mo.
Kapag nagalit ako ng sobra sa'yo kapag niloko mo ko, subukan mo lang mababae at pupugutan talaga kita ng ulo. Abay, sigurado naman ako na hindi ko yun gagawin. Mahal na mahal kaya kita. Ipinangako ko na sa Diyos na ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Kaya safe na safe ako. Takot lang ako sa kanya. Itinuro ni Sohan ng langit. Kinilig at napangiti si Kislin. Niyakap niya ang asawa at isinandig ang ulo sa matipunong dibdib nito. I love you, Mrs. Kong Astig. I love you so much too, aking mabait at gwapong mister. Kahit na hindi ka marunong makipagsuntukan. Uy, mahal ah. Gentleman lang po. Biro lang, alam ko naman yun. Buong pagmamahal na naghalikan ng mag-asawa. Wala nang mahihiling pa si Kislin. Sa mga bisig ng kanyang asawa, natagpuan niya ang tahanan ng kanyang puso. Tuluyan na niyang kinalimutan ang masasakit at masalimuot na nakaraan ng kanyang buhay. Hindi man niya tinalikuran ang pagiging assassin angels, ay titiyakin naman niyang mas magiging maingat at mapili na siya sa mga magiging target niya. Lalo na at siya na ngayon ang itinalagang bagong leader ng grupo nila. Sisiguraduhin niyang magiging makabuluhan na ang pagiging assassin angels nila. Babaguhin na rin niya ang mga lumang patakaran ng grupo. Mahal, paggabi na. Pwede na ba tayong pumasok sa cottage natin at gumawa ng baby? Ang tagal nang sumasakit ng puson ko sa'yo eh. Lumapad ang ngiti ni Kislin sa ibinulong na yun ng asawa. Tara. Let's go, baby. Sa wakas, makakaskor na si Junior. Biglang binuhat ni Sohan ng asawa. Buhat-buhat si Kislin na patakbong tinungo ang cottage nila. Tawa na lang ng tawa si Kislin hanggang sa magsara ang pinto ng cottage. Tawang-tawa tuloy si Aling Celia nang wala pang 2 buwan ng pagsasama nila ay nakabuo agad sila ng baby. Katulad ni Kislin ay wala na ring mahihiling pa si Aling Celia. Lahat ng idinasal nito ay natupad na. Kaya tiyak din nitong masaya itong papanawan ng buhay kapag oras na. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.